Kabanata 811. Mga pakpak ng paru-paro, Bahagi 2. Isa sa mga hayop na fog ay naging isang ibon na may 5 pangil habang tinutok ito sa isang miyembro ng Chosen Immortal Clan. Itinaas nito ang miyembro ng clan at bamulong ng isang sigaw na pumasok sa katawan ng miyembro ng clan. Ang katawan ng miyembro ng clan ay sumabog at naging ulap ng dugo na iniabsorb ng hayop ng fog. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi lumaban ang miyembro ng clan. May bakas ng paglaban sa kanyang mga mata, ngunit napakahina nito. Sa kabilang panig, ang ibang mga hayop ng fog ay lumapit sa mga miyembro ng Chosen Immortal Clan at nilamon ang mga ito isa-isa. Agad na napuno ng amoy ng dugo ang paligid. Kasama ng amoy na ito ay isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng magawa. Ang bawat miyembro ng clan na namatay ay hindi nakalaban. Ang kalungkutan sa kanilang mga mata ay matindi. Sa sandali ng kanilang pagkamatay, nakamit nila ang kaliwanagan sa kanilang mga puso. Marahil ito ang misyon ng aming clan. Si Tashan ay lumuhad sa lupa na may basag na mga tuhod. Pinilit niyang itaas ang kanyang ulo at tinanaw ang mga pagkamatay ng kanyang mga miyembro ng clan. Isang tunog na parang paghiyaw ng hayop ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namilog habang siya'y lumalaban sa marka ng pagkaalipin na naging instinct na ng kanyang clan. Habang malamig na pinapanood ng lalaking may asul na kasuotan ng lahat ng ito, kalmado ang kanyang ekspresyon. Ang katawan ng ninuno ng Chosen Immortal Clan ay nanginginig. May isang hangin na dumaan at ang batang nasa likod niya ay inihagis ng isang hayop ng fog at nilamon. Ang matandang lalaki ay hindi namamili na itinaas ang kanyang ulo habang isang patak ng mainit na dugo ang damapo sa kanyang mukha at damaloy sa kanyang pisngi. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nagpakita ng matinding galit. Bamulong siya, bakit? Bakit? Sa sandaling ito, isang hayop ng fog ang tumakbo papunta sa kanya at hinayla ang matandang lalaki pataas. Isang puwersa ang nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso at pumuno sa kanyang katawan. Ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng kalungkutan habang tinatanaw ang lalaking may asul na kasuotan at sumigaw, bakit? Nang sumigaw ang matandang lalaki, ang mga miyembro ng clan na hindi pa namamatay ay pilit na itinaas ang kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mata ay sumunod sa mata ng matandang lalaki at tumutok sa lalaking may asul na kasuotan. Ang mga mata nila ay puno ng walang katapusang kalungkutan at galit. Ang inyong misyon ay magbigay ng pagkain sa mga hayop ng fog at walang dahilan. Hindi ko kayo pababayaan mamatay, dahil kailangan ko kayo upang magparami ng mga susunod na henerasyon. Ang boses ng lalaking may asul na kasuotan ay lubhang kalmado. Sa sandaling ito, isang hayop ng fog ang tumakbo papalayo. Ang target nito ay ang mga bata na nagtatago sa loob ng mga gusali. Ang lalaki na may asul na kasuotan ay bahagyang nagkumurap ng kilay, ngunit hindi niya pinigilan ang mga ito. Ang matandang lalaki ay nagbigay ng malupit na ngiti habang ang hayop ng fog ay tumatakbo patungo sa kanya, at malapit na siyang mabagsak. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay nagbigkas ng isang buntong hininga at itinuturo ang kawalan. Ang hayop ng fog na malapit ng lamunin ng matandang lalaki ay biglang bumagsak. Tumingala ang matandang lalaki sa hayop ng fog na papalapit sa mga gusali. Narinig pa niya ang mga bata na tumatawag ng may takot, tinatawag ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay pilit na tumayo. Isang tunog na parang pag-angal ang lumabas mula sa kanilang mga bibig na parang mga mabagsik na hayop. Bagaman ang mga tuhod ni Tashan ay basag, pula ang kanyang mga mata at pilit na tumayo. Kahit na mabasag muli ang kanyang mga buto, kailangan niyang tumayo. Langit! Langit! Ano ang akala niyo sa aming clan? Ang aming clan ang nagbantay sa Mysterious Yin Furnace sa loob ng maraming taon, ngunit ano ang nakuha namin? Ang mga hayop na ito ng fog at ang walang katapusang pagkamatay ng aming mga miyembro ng clan. Ngayon ko lang natutunan na ang mga hayop na ito ng fog ang binabantayan ng aming clan. Na ang misyon ng aming clan ay maging pagkain para sa mga hayop na ito ng fog. Kung ganun, makikipaglaban ako. Kahit na magbasag pa ang aking katawan, hindi ako susuko. Ang sigaw ni Tashan ay sa wakas ay bumasag mula sa kanyang lalamunan. Hindi lamang siya, ang lahat ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay nagbigay ng mga sigaw. Ang mga halaman sa kanilang mga noo ay kumislap ng matindi habang sila'y pilit na tumatayo. Ang ekspresyon ng lalaking may asul na kasuotan ay nanatiling malamig habang sinabi niya ng may kaunting paghamak, noong panahoy natalo ang inyong clan at naging mga alipin. Ito ang inyong buhay. Hindi niyo ito mababago. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinindot ito pababa, nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Ang dugo ay sumabog mula sa katawan ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan at hindi sila pinayagang tumayo. Tanging si Tashan lang ang sumugod palabas na may sigaw. Sa sandaling sumugod siya, mga pagsabog mula sa loob ng kanyang katawan ang naganap habang ang kanyang mga buto ay nababasag, ngunit patuloy pa rin siyang sumugod. Ang mga mata ng lalaking may asul na kasuotan ay kumislap at itinuturo ang kanyang daliri.
Si Wang Lin ay nagbigkas ng isang buntong hininga. Hindi niya talaga balak makialam. Ang pinagmula ng lalaking may asul na kasuotan ay misteryoso, at siya isang celestial. Ngunit habang siya ay nagbigay ng buntong hininga, binuksan niya ang kanyang bibig at ang fragment ay lumabas. Sa sandaling lumitaw ito, lumipad ito sa pagitan ni Ta Shan at ng lalaking may asul na kasuotan. Ang mga mata ng lalaking may asul na kasuotan ay kumislap at naging malamig. Bumuo siya ng isang seal gamit ang kanyang kanang kamay at isang rune na puno ng celestial spiritual energy ang tumalsik patungo kay Wang Lin. Akala ko hindi ka kikilos. Ang kalagitnaan na lalaki ay yumuko habang tinutugis ang rune at tumakbo patungo kay Wang Lin. Itinuturo ni Wang Lin ang fragment at pinayagan itong mag-ikot at magbasag patungo sa lalaking may asul na kasuotan. Kasabay nito, si Wang Lin ay dumating sa tabi ni Ta Shan. Ang kanyang kaliwang kamay ay humaplos kay Ta Shan at nagpadala ng ilang origin energy sa katawan ni Ta Shan. Kaagad na itinapon ang katawan ni Ta Shan patungo sa hayop ng fog na tumatakbo patungo sa mga gusali. Pagkatapos gawin ito, lumingon si Wang Lin at ang dalawang daliri niya ay bumuo ng isang espada at agad na pinutol. Ang papalapit na rune ay agad na gumuho at naging mga alon na mabilis na kumalat. Sa sandaling ito, bumagsak ang piraso at ang mga mata ng lalaking nakasuot ng asul na kasuotan ay naging malamig. Bumuo siya ng isang selyo gamit ang kanyang kamay at ang celestial na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay kumilos, at isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang sibat ay ganap na puti at naglalabas ng malakas na celestial na espiritual na enerhiya. Umawi siya ng tawa habang binangga ang sibat sa papalapit na piraso. Isang malakas na kalabog ang narinig at ang lalaking nakasuot ng asul na kasuotan ay itinulak pabalik. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Gayunpaman, ang piraso ay naitulak din pabalik ng ilang dosenang talampakan. Habang umatras ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, sumigaw siya, "Mababang mga alipin, umatake kasama ko." Nang pumasok ang kanyang boses sa mga tainga ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan na nagsusumikap, naging instinct nila ang utos na iyon at hindi nila kayang labanan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan at pakikibaka, ngunit ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magtulungan patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at umatras siya. Ang butterfly na nabuo ng God-slaying war chariot ay patuloy na sumusunod kay Wang Lin. Ngayon na umatras si Wang Lin, sumunod ito sa kanya na parang isang anino. Nagkaroon ng kaisipan si Wang Lin. Hindi siya sigurado tungkol sa lakas ng ikatlong God-slaying war chariot. Kumislap ang kanyang mga mata habang ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang selyo at piniga ito sa katawan ng butterfly. Ang puot na intensyon ay lumitaw sa mga mata ni Wang Lin at tinutok niya ito sa lalaking nakasuot ng asul na kasuotan. Hindi gumalaw ang butterfly at bahagya lamang gumalaw ang mga pakpak nito, ngunit sa pagkakataong ito, medyo mas mabilis ito. Ang 5 kulay ng pulbos ay bumagsak mula sa mga pakpak nito at dahan-daw ang pumuno sa lugar. Agad na tumigil ang lalaking nakasuot ng asul na kasuotan at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Matagal na niyang napansin ang butterfly, at ito ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng takot. Kung hindi, matagal na sana siyang umatake sa halip na maghintay. Ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay lumipad pataas na hindi nila kayang kontrolin at nagmadali patungo kay Wang Lin. Ang pakikibaka sa kanilang mga mata ay naging mas matindi, ngunit hindi nila kayang labanan ang kapangyarihan ng slave imprint. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag habang nakatingin siya sa butterfly. Nais niyang malaman kung ano ang lakas ng ikatlong God-slaying war chariot. Iniwan ng butterfly ang tabi ni Wang Lin at lumipad patungo sa unahan. Bigla itong huminto sandali ngunit pagkatapos ay muling bumangga ng magaan. Ang pag-flap nito ay hindi nagdulot ng anumang abala, ngunit ang mukha ng nag-iingat na lalaking nakasuot ng asul na kasuotan mula sa malayo ay biglang napakaputi. Walang hangin sa paligid niya, ngunit ang kanyang buhok ay damapo pabalik na parang may banayad na hangin. Isang kalabog ang nagmula sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya upang umatras at umubo ng isang bangkos ng dugo. Ang mist ng dugo ay naging butterfly at sa sandaling ito ay nag-flap ang mga pakpak nito. Muling nagkaroon ng kalabog mula sa dibdib ng lalaking nakasuot ng asul na kasuotan at ang dugo ay sumabog. Ang dugo ay naging isa pang butterfly at nag-flap ang mga pakpak nito. Habang ang mga kalabog ay patuloy na naririnig, ang lalaking nakasuot ng asul na kasuotan ay patuloy na itinulak pabalik. Sa bawat nangyari, isang malaking halaga ng dugo ang sumabog at naging butterfly. Ang bawat flap ng mga pakpak ng butterfly ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pinsala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at mayroon pa nga siyang bahid ng takot sa kanila. Hindi siya makalaban. Para bang lahat ng nasa loob ng kanyang katawan ay hindi kanya at naisil ng isang misteryosong kapangyarihan. Muling lumitaw ang butterfly at ang lalaking nakasuot ng asul na kasuotan ay muling itinulak pabalik. Nagpatuloy ito hanggang siya ay higit sa 10,000 talampakan ng layo. Ang takot sa kanyang mga mata ay umabot na sa limitasyon.
Habang nagsusumikap siya, ang lalaking nakasuot ng asul na kasuotan ay sumingot at nagsabi, "Thunder," sumabog. Isang tunog na parang kulog ang nagmula sa kanyang katawan at ang kanyang kanang kamay ay bumagsak, nagpapalabas ng isang mapanirang lakas. Dahil sa pagsabog na ito, pansamantalang nakapag-recover siya ng kontrol sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay ganap na mapatla. Siya ay natatakot, at ang takot na ito ay halos sumikop sa buong katawan niya. Ano ang spell na ito? Ano ang klaseng kayamanang ito? Hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang kayamanan sa buong buhay niya. Ang isang flap ng pakpak ng butterfly ay halos magpabagsak sa kanya. Sa puntong ito, nagtakbo siya patungo sa altar upang tumakas. Nagmatigas ang mga mata ni Wang Lin at huminga ng malalim. Mayroong misteryosong koneksyon siya sa God-slaying war chariot, at naramdaman niya na hindi pa nagamit ang pinakamakapangyarihang atake ng chariot na ito. Sa sandaling iyon, ang 5 kulay na butterfly na nasa tabi ni Wang Lin ay dahan-daang nagflap ng kaliwang pakpak. Ang kalagitnaan ng edad na lalaki na mabilis na tumatakas ay pumasok lamang sa pintuan ng altar. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho mula sa kanyang mga paa, at sa isang sandali, ang buong katawan niya ay nawala. Namatay ang lalaking nakasuot ng asul na kasuotan. Sa isang lugar sa Nether Beast, may isang walang katapusang itim na puwang, at isang tao ay nakaupo sa itim na puwang na naglalabas ng itim na ulap. Ang kakaibang bagay ay may celestial na espiritual na enerhiya sa loob ng itim na ulap. Sa sandaling ito, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin ng tuwid sa harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Upang masira ang aking avatar ng ganito kadali. Anong klaseng kayamanan iyon? Kabanata 812. Ancient God Leather Armor. Sa sandaling namatay ang lalaki na nakasuot ng asul, nagsara ang pinto ng altar. Bagamat kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, ang kanyang puso ay nanginginig habang tinitingnan ng 5 kulay na paru-paro na lumilipad sa kanyang tabi. Matapos mag-isip ng sandali, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at bumuo ng isang seal at dahan-daang pinindot ito patungo sa paru-paro. Tumigil ang mga pakpak ng paru-paro at pagkatapos ay naging mga tuldok ng 5 kulay na liwanag na unti-unting nagkalat. Pagkaraan ng ilang sandali, naging muli itong God-slaying war chariot. Nirelax ang puso ni Wang Lin at tumulo ang pawis mula sa kanyang noo. Ang pakiramdam ng malamig na pawis ay bihira para sa kanya. Ngunit, ang eksena ng isang peak corporeal young cultivator na ganap na bumagsak ang katawan at orihinal na kaluluwa mula lamang sa isang pagpalakpak ng pakpak ng paru-paro ay labis na nagulat sa kanya. Sa God-slaying war chariot na ito at ang Withered Oak Pair, maaari akong makipaglaban sa mga Nirvana Scryer cultivators. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag habang tinitingnan ang paligid. Ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay bumalik sa normal pagkatapos mamatay ang kalalakihang nasa gitna ng edad. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan at tahimik silang nagmuni-muni sa lupa. Sa malayo, bumalik si Tashan na may mga sugat. Hawak niya ang isang malaking palayok. Nahuli niya ang Fog Beast na humahabol sa mga bata. Gayunpaman, siya ay malubhang nasaktan, kaya't pagkabalik niya ay nahulog siya sa Komosayon. Bumilis ang oras at lumipas ang 10 araw. Sa loob ng 10 araw na iyon, nanirahan si Wang Lin kasama ang Chosen Immortal Clan. Inihanda ng ninuno ang isang tahimik na lugar para sa kanya. Sa loob ng mga 10 araw na ito, hindi sinayang ni Wang Lin ang oras. Matapos ang isang detalyadong pag-uusap sa matandang lalaki, naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang dating hula ay 80% tama. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi nauugnay sa kanya. Ang focus ni Wang Lin ay nasa kung paano makaalis mula sa lugar na ito. Nandyan na si Wang Lin sa dulo ng langit. Gaya ng sinabi ni Tashan, ang dulo ng langit ay isang walang katapusang pader ng laman. Gayunpaman, ang asul na liwanag ay dumaan sa pader ng laman, na parabang isang tunay na mundo. Maliban sa langit, inusisa ni Wang Lin ang buong kontinente, ngunit hindi pa rin siya nakakakita ng isang daan palabas. Sa puntong ito, kumbinsido na si Wang Lin na ang Pormasayon sa loob ng Mysterious Yin Furnace sa altar ang daan palabas. Kung isasantabi ang espiritu ng Mysterious Yin Furnace, at pati na rin ang lalaking nakasuot ng asul. Lahat ng ito ay ginagawang napakakakaibang lugar ang lugar na ito. Ang lalaking nakasuot ng asul ay nagsabing siya ay isang celestial at ang lakas na ginamit niya ay kahawig ng celestial spiritual energy, ngunit may kasamang amoy ng orihinal na enerhiya. Medyo kahawig ito ng Celestial Lord Qingshui sa Thunder Celestial Realm. Isama pa ang reaksyon ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan, malamang na ang lalaking nakasuot ng asul ay isang tunay na celestial. Habang nag-iisip si Wang Lin, lumabas siya mula sa kanyang silid at nawala. Muling lumitaw siya sa isang patag na lugar sa silangan ng kontinente. Sa sandaling siya ay lumitaw, narinig ang isang masayang sigaw. Lumipad ang Mosquito Beast sa langit, at pagkatapos mag-ikot ng ilang beses, lumipad ito patungo kay Wang Lin.
Ang Thunder Toad na may katawan na parang maliit na bundok ay nakahiga sa damuhan sa malayo. Binuksan nito ang mga mata at tinitingnan si Wang Lin bago muling ipinikit ang mga mata. Walang anuman ang anino ni Shu Liguo. Pumunta na siya kung saan man upang maghanap ng kasiyahan. Nang lumapit ang mosquito, ngumiti si Wang Lin at hinaplos ang ulo ng mosquito. Nagpakita ng komportableng ekspresyon ng mosquito habang muli itong lumilipad sa ere. Naglakad si Wang Lin sa damuhan at ilang sandali pagkatapos, nakarating siya sa isang malawak na lugar na may sukat na 1,000 talampakan. Nilinis ang damo dito at pinalitan ng mga guwang. Ang mga guwang na ito ay magkakabit at bumuo ng isang komplikadong imahe, na parabang ito ay isang porma sayon. Hindi na pinansin ni Wang Lin ang mga guwang sa lupa bago pumasok dito. Umupo siya sa gitna ng porma sayon. Simula nang pakawalan ni Wang Lin ng Thunder Toad at Mosquito Beast, hindi na niya ito ibinalik at pinayagan silang maglibot ng malaya. Tungkol kay Shu Liguo, tinatamad na si Wang Lin na alagaan siya. Ito ay isang lugar na natagpuan ni Wang Lin upang mag-ensayo. Matapos alisin ang damo, naglagay siya ng isang restriction formation dito. Sa paggabay ng Mosquito Beast at Thunder Toad, may sapat na kaligtasan. Habang nakaupo, bumuo si Wang Lin ng isang sail gamit ang kanyang kamay at pinindot ito sa porma sayon. Nagkaroon ng isang kislap ng liwanag at pagkatapos ay nawala ang lahat at napalitan ng isang patlang ng damo. Walang anuman, gaano man kalapit o kalayo, na makikita mong peke ang lugar na ito. Kahit na pumasok ka, ang lahat ay magiging normal. Pagkatapos ay activate ang porma sayon, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Habang naglalakbay siya sa Thunder Celestial Realm, nakakuha siya ng maraming bagay sa kabila ng mga panganib na hinarap. Ngunit wala siyang oras upang i-refine ng mga ito simula nang umalis siya. Originally, balak niyang pumunta sa planetang Qingling pagkatapos umalis sa Thunder Celestial Realm upang i-refine ng mga yaman, ngunit hindi niya inaasahan na madadala siya dito. Ngayon kailangan kong i-refine ng mga yaman na nakuha ko sa Thunder Celestial Realm upang palakasin ang sarili ko. Sa ganitong paraan, magiging mas madali ang daan palabas. Habang nag-iisip si Wang Lin, hinawakan niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumitaw ang isang kasuotang balat. Ang balat na ginamit upang gawing armor ay magaspang at may mga runa. Habang hawak ni Wang Lin ang armor, dahan-daang hinaplos ito ng kanyang kaliwang kamay. Ancient God Leather Armor. Tahimik na pinagmamasdan ito ni Wang Lin ng ilang sandali bago ito itinapon sa ere. Pagkatapos ay lumabas siya ng isang hininga ng Essence Origin Energy. Biglang lumitaw ang isang puting apoy at pinalibutan ng armor. Walang pagbabago ang armor sa loob ng apoy. Gayunpaman, hindi huminto si Wang Lin, naglabas pa siya ng higit pang Essence Origin Energy. Ang dating may-ari ay malamang na si Master Carefree. Bagamat patay na siya, malakas ang kanyang cultivation. Kahit ngayon, may mga bakas pa ng isang pira-pirasong Divine Sense na matatagpuan sa armor. Kung lumipas pa ang 10,000 taon, natatakot akong ang pira-pirasong Divine Sense sa leather armor ay madyay gising ng mag-isa. Magkakaroon ito ng sariling kamalayan at magiging bagong espiritu ng Ancient God Leather Armor. Sa cultivation ni Wang Lin, nakikita niya ang core ng ilang bagay. Bagamat hindi lahat ng espiritu ng yaman ay ganito ang proseso, ganito karamihan sa kanilang pinagmulan. Ang Essence Origin Energy ay pinalibutan ng Ancient God Leather Armor at ang oras ay dahan-daang lumipas. Ito ay isang mabagal na proseso. Matapos ang lahat ng oras, malakas pa rin ang dating may-ari at mas malakas pa kaysa kay Wang Lin. Bagamat ang Divine Sense ay pira-piraso, hindi ito dapat maliitin. Ang pinakamahalaga ay nag-evolve ito sa paglipas ng mga taon at nagsisimula ng magbago patungo sa espiritu ng yaman. Bagamat mahalaga ang espiritu ng yaman, kung hindi ito matatamdo, hindi magiging akin ang Ancient God Leather Armor at mapupunta ito sa espiritu ng yaman. Magiging tulad ng Rain Celestial Swords, kung saan ang tunay na may-ari ay ang espiritu sa loob. Bukod pa rito, ito ay isang piraso lamang ng Divine Sense ng isang Celestial, at ito ay salungat sa mga Ancient Gods. Bagamat nagsimula na silang mag-fuse pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin sapat. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata. Determinado siyang tanggalin ang espiritu ng yaman na hindi pa nakakakuha ng kamalayan. Lumipas ang ilang araw. Sa araw na ito, isang asul na mista ang lumabas mula sa Ancient God Leather Armor na pinapaganda ni Wang Lin. Ang asul na mista ay gumagalaw na parang ito ay labis na nasasaktan. Ngunit ito ay pilit na pinapalayas mula sa leather armor ng Essence Origin Energy ni Wang Lin. May mga hibla na nag-uugnay sa asul na mista at sa Ancient God Leather Armor. Sa sandaling ito, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at naging malamig ang mga ito. Initaas niya ang kamay at walang awa itong tinaga. Ang Heavenly Chops ay lumipad. Ang tinaga ay ang batas. Ang tinaga ay ang huling koneksyon sa pagitan ng espiritu ng yaman at ng Ancient God Leather Armor. Ang mga hibla ay pumutok at ang asul na mista ay lumipad sa kalangitan.
Kinuha ni Wang Lin ang soul flag ng 1 bilyong kaluluwa. Naging itim na mista ito at nilamon ng asol na mista. Ang Ancient God Leather Armor ay lumutang sa harap ni Wang Lin. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at kumalat ang kanyang divine sense at pumasok sa leather armor, iniwan ang kanyang sariling marka. Ang marka ay malakas at ang leather armor ay agad na nagbigay ng isang ancient na aura. Ang aura na ito ay napakabigat, at agad na pinalibutan ng lugar. Agad na nabuo ang isang vortex sa paligid ni Wang Lin. Si Wang Lin ay nasa gitna ng vortex at hindi kumilos. Sa sandaling iniwan niya ang kanyang marka sa leather armor, ang pamilyar na aura ay pinalibutan siya. Ang pamilyar na aura na ito ay nagmula sa leather armor. Ito ay napaka-pamilyar at maamo. Tulad ng isang bata na naglakbay ng maraming taon na biglang nakatagpo ng kanyang mga kamag-anak. Ito ang pakiramdam na naramdaman ni Wang Lin, ngunit pati na rin ang nararamdaman ng Ancient God Leather Armor. Ito ay isang mutual na pakiramdam. Ang Ancient God Leather Armor ay hindi na kailangang tawagin ni Wang Lin. Lumipad ito patungo kay Wang Lin at pumasok sa kanyang dibdib. Hindi ito tinanggihan ni Wang Lin, at naramdaman niyang pamilyar ang pakiramdam nang pumasok ang leather armor sa kanyang katawan. Ang Ancient God Leather Armor ay ganap na pumasok sa katawan ni Wang Lin. Pagkatapos, niyakap ng leather armor ang kanyang orihinal na kaluluwa. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag habang huminga siya ng malalim at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. Nagkaroon ng kislap ng liwanag at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay lumabas. Halos hindi makita ang Ancient God Leather Armor sa kanyang Ancient Dragon form, ngunit malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang depensa ng kanyang orihinal na kaluluwa ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Sana mitsting ko kung gaano karami ang kayang tiisin nito, ngunit hindi ito mahina. Bumalik ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin sa kanyang katawan. Matapos i-refine ng leather armor, hindi tumigil si Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang bibig at lumabas ang isang sinag ng gintong liwanag. Ang liwanag ay kumislap sa hangin at naging isang gintong kandado. Ang kandado ay buong ginto at kumikinang. Naalala ni Wang Lin na nakuha niya ito mula sa isa sa mga mensahero ng Thunder Celestial Temple nang magtangka siyang dumaan sa transfer array. Nasa loob pa rin ng soul flag ng mensahero ang kanyang orihinal na kaluluwa. Siya ay nagsabi noon na ibibigay niya ang isang mahalagang yaman kapalit ng kanyang buhay. Habang tinitingnan ng gintong kandado, pinalibutan ni Wang Lin ang kanyang divine sense dito. Pagkatapos ng lahat ng oras ng refining, madaling inalis ni Wang Lin ang marka ng naunang may-ari. Biglang naging madilim ang gintong kandado at nahulog mula sa langit at nahulog sa kamay ni Wang Lin. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tinitingnan ang gintong kandado sa kanyang kamay habang binubulong, hindi masama ang bagay na ito, ngunit kumpara sa Wither Dao Pair, kulang pa ito ng sobra. Gayunpaman, isang spell na makakapagsil ng spell ng isang tao ay interesante. Puno ng origin energy ang kanang kamay ni Wang Lin at walang awan niyang binaygo ang gintong kandado. Kabanata 813. Ipinanganak ang Celestial Silang Stamp. Nang gumuho ang gintong kandado, agad na nawala ang gintong liwanag. Ang hindi mabilang na mga piraso ay nagsimulang kumalat sa lupa at tanging isang patak ng gintong likido ang natira sa kamay ni Wang Lin. Sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, ang paraan ng pagwasak niya rito ay napakabigat. Sinira niya ang yaman ng hindi nasira ang gintong likido na nasa loob nito. Kung nakita ito ng dating may-ari, malamang ay manghihina siya at sasaktan ng puso niya. Bagaman hindi binigyan ng malaking halaga ng mensaherong iyon ang yaman, madalas niya itong ginagamit. Kung siya ito, hindi niya gugustuhing sirain ito. Bagaman alam ng mensahero na may isang bagay sa loob ng yaman na nagbibigay rito ng mga kakayahan, wala siyang lakas ng loob na sirain ang yaman upang makuha ito. Sa totoo lang, hindi lang siya, kundi kung may makita ang sinumang illusory o corporeal yang cultivator sa ginawa ni Wang Lin, tiyak na masasaktan ang puso nila. Sa huli, kung sinira nila ang kanilang yaman at ang nakuha nila ay walang halaga o mas mababa kaysa sa orihinal na yaman, ituturing na hanggal ang kanilang aksyon. Kung ang isang first step cultivator ang makakakita kay Wang Lin, hindi sila makaramdam ng sakit sa puso. Sa halip, magugulat sila, magugulat ng labis. Dapat sabihin na kung ang ganitong klaseng yaman ay lumitaw sa planetang Suzaku 800 taon na ang nakalilipas, magdudulot ito ng isang bagyo. Pati na si Zukeizi ay makikilahok. Hindi na mamalayan, pagkatapos ng 1,000 taon ng pagsasanay, umabot na si Wang Lin sa ganitong estado. Handang-handa siyang sirain ng isang yaman tulad nito upang makita ang spell na nakakulong dito. Matapos ang 1,000 taon ng pagsasanay, hindi lamang lumago ang kanyang kasanayan, kundi pati na rin ang kanyang pananaw. Hindi na marami ang mga yaman na maaaring makuha ang kanyang atensyon. Kahit na may mga mahihinang yaman sa kanyang bag, iniingatan lamang niya ito dahil sa espesyal na damdamin o dahil sila ay kasama niyang naglakbay sa loob ng 1,000 taon ng pagsasanay. Walang yaman na mahina, kailangan itong maging celestial treasure upang makuha ang pansin ng isang mensahero ng Thunder Celestial Temple, ngunit si Wang Lin, walang kahirap-hirap,
ay sinira ito. Kahit na nasira ito, hindi siya nakaramdam ng sakit. Habang tinitingnan ng gintong likido sa kanyang mga daliri, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Biglang may napansin siyang bitik sa pagitan ng kanyang mga kilay at lumabas ang ikatlong mata. Ang pulang liwanag ay mabilis na kumalat at pinalibutan ng gintong likido. Sa ilalim ng titig ng ikatlong mata, ang gintong likido ay unti-unting naglaho at nagsimulang bumalik sa pinagmulan nito, ngunit mabagal ang pag-usad. Pagkatapos ng ilang sandali, ang ikatlong mata ni Wang Lin ay pumulubog, ngunit kalahati lamang ng gintong likido ang nawala. Kakaibang matagal na magtagal ito sa ilalim ng ikatlong mata. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at mabilis na damaloy ang pinagmulan ng enerhiya sa katawan niya patungo sa ikatlong mata, kahit pamalaki ang konsumpsyon nito. Ang pulang liwanag mula sa ikatlong mata ay agad na lumakas. Ang gintong likido ay nagsimulang maglaho ng mas mabilis. Pagkalipas ng ilang sandali, dahil sa spell ni Wang Lin, ang gintong likido ay naglaho at naging mga hindi mabilang na gintong sinulid. Ang mga sinulid ay nagsalubong at bumuo ng isang komplikadong gintong simbolo. Ang simbolo ay tumagal lamang ng 3 hininga bago tuluyang gumuho, na nag-iwan ng wala sa pagitan ng mga daliri ni Wang Lin. Simbolo, nagsimula mag-isip si Wang Lin at hinampas ang kanyang bag ng pag-iingat at lumitaw ang celestial brush. Nagsimula siyang gumuhit. Pagkalipas ng ilang sandali, isang simbolo ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang simbolo ay eksaktong kapareho ng simbolo na nabuo mula sa gintong sinulid. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang simbolo. Wala itong aura at wala ring espesyal na katangian. Si Wang Lin ay medyo kumunat ang noo, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan ang simbolo. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata at bigla itong binuksan na may halong pagkabigla. Hindi ko matukoy gamit ang aking divine sense. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagliwanag ng matindi at tinaas ang kaliwang kamay upang ituro ang simbolo. Ang simbolo ay lumipad pataas sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin at lumapit sa lamok na umiikot sa langit. Ang lamok ay masayang lumilipad nang bigla itong tumigil at nag-isip ng sandali bago magpasyang magpatuloy sa paglipad, ngunit sa ilalim ng pampakalma ng divine sense ni Wang Lin, ito ay nagdalawang isip at hindi gumalaw habang nakatingin sa simbolo na mabilis na papalapit. Ang simbolo ay kumislap at naiimprinte sa lamok. Agad itong nagbasag at naging gintong likido at pinalibutan ng lamok. Ang lamok ay nagsimulang mag-struggle at nakatakas lamang ito pagkatapos ng ilang sandali. Lumipad ito palayo, tinitingnan si Wang Lin na parabang ito'y naaapi at umiyak. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Nang gamitin niya ang celestial brush, ginamit lamang niya ang 10% ng kanyang pinagmulan ng enerhiya, ngunit ang simbolo ay may napakalakas na kapangyarihan. Kapag ginamit niya ang buong lakas niya sa paglikha ng simbolo, tiyak na tataas ang lakas nito. Ibinaba ni Wang Lin ang celestial brush. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, natanto niya ang katotohanan. Ang tunay na kakayahan ng yaman ay ang simbolo na ito. Noong nasa loob ito ng yaman, hindi nito kayang ipakita ang buong lakas, ngunit gamit ang brush, maaari ko itong ipalabas ng buo. Kung ibang tao, maliban na lamang kung mayroon silang isang makapangyarihang spell tulad ng ikatlong mata upang makita ang pinagmulan, kahit na kunin nila ang gintong likido, hindi nila magagawa ang anuman. Ito ang unang beses na nakakuha ako ng isang bagay mula sa isang magic treasure tulad nito. Dahil ito ay gumagana tulad ng isang selyo, tatawagan ko itong seal rune. Taas ang kanang kamay ni Wang Lin upang gumuhit ng ilang beses pa at i-engrave ito sa kanyang puso bago ibaba ang kamay. Pagkatapos ay bigla siyang nagkaroon ng ideya. Dahil ang seal rune na ito ay nakuha mula sa isang yaman, dapat ko ring magawang ilagay ito sa isang yaman upang mapataas ang lakas nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng misteryosong liwanag at ang puso niya ay pabilis. Karamihan sa mga yaman ko ay nakuha mula sa ibang lugar at bihira kong pinipino ang sarili kong mga yaman, bumulong si Wang Lin at nagsuka ng isang butil ng buhangin. Agad itong naging isang malaking fragment stamp. Habang tinitingnan ng fragment stamp, lalo pang lumakas ang misteryosong liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Ito ay orihinal na isang fragment mula sa Celestial Realm, at ito ay pinino ng Divine Retribution. Hindi ito nasira ng atakihin ni Celestial Lord Qing Shui, kaya ang tibay nito ay nasa pinakamataas na antas. Gayunpaman, hindi kumpleto ang yaman na ito, dahil kapag umaatake ito, ginagamit lamang nito ang celestial spiritual energy na taglay nito upang ipitin ng isang tao. Sa katunayan, hindi ito gaanong malakas. Hindi ito makakayang tapatan ng lakas ng Witherdao Pair at tiyak na hindi kayang tapatan ng Third God Slaying War Chariot. Kinuha ni Wang Lin ang celestial brush at nagsimulang gumuhit. Pagkalipas ng ilang sandali, isang seal rune ang lumitaw. Ngayon, bibigyan ko ito ng spell. Isang sealing spell. Bigla gumalaw ang kanang kamay ni Wang Lin at ang simbolo na lumitaw ay lumipad papunta sa fragment at pinagsama dito. Hindi tumigil si Wang Lin. Lumipad siya pataas at patuloy na gumuhit. Isa-isa, ang mga seal rune ay lumitaw at tumama sa fragment. Naging mas mabilis si Wang Lin.
Ang katawan niya ay nag-iiwan ng mga after images habang umiikot sa fragment. Sa huli, siya ay naging parang kidlat na gumagawa ng malalakas na tunog na kumakalat sa buong kapatagan. Habang naging bihasa si Wang Lin sa paggawa ng seal rune, nagbago mula sa isang rune bawat hagod hanggang sa higit sa isang dosenang rune bawat hagod at lahat ay tumama sa fragment. Hindi nakaramdam ng pagod si Wang Lin sa prosesong ito at hindi siya huminto ni isang saglit. Ang fragment lamang ang mahalaga sa kanya habang patuloy siyang gumuguhit ng seal runes at pinagsama ang mga ito sa fragment. Ang hindi mabilang na seal runes ay nailagay ni Wang Lin sa fragment nang ito ay nagbigay ng maputlang gintong liwanag. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy niyang nilagay ang mga seal runes sa fragment isa-isa. 3 araw ang lumipas, nang damapo si Wang Lin sa lupa at agad na nagsimulang magpahinga. Ang kanyang mukha ay medyo mapatla. Sa 3 araw na patuloy na paggamit ng pinagmulan ng enerhiya, umabot siya sa kanyang limitasyon. Ang 1,000 talampakang fragment ay lumiit sa mga 800 talampakan. Patuloy itong nagbigay ng maputlang gintong liwanag, ngunit medyo dumilim ito. Pagkatapos magpahinga ng ilang oras, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang katawan niya ay gumalaw at nagsimula siyang gumuhit ng mga rune. Habang lumilipas ang panahon, nakapagpahinga si Wang Lin ng 7 beses. Ang 1,000 talampakang fragment ay lumiit sa 500 talampakan, 400 talampakan, 300 talampakan, hanggang sa ito ay maging 100 talampakan na lamang. Ang gintong liwanag na ibinubuga nito ay naging mas madilim. Mula sa malayo, ito ay tulad ng isang gintong araw na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Nang tinitingnan ng yaman, agad na nawala ang pagod ni Wang Lin. Huminga siya ng malalim at ang mga mata niya ay puno ng kasiyahan. Matapos magpahinga ng kaunti, muling lumipad siya at nagsimula mag-refine ng 5 araw. Pagkalipas ng 5 araw, damapo si Wang Lin sa lupa. Ang kanyang mukha ay ganap na mapatla at ang mga hakbang niya ay hindi matatag. Gayunpaman, ang kagalakan sa mga mata niya ay umabot sa rurok. Mula ngayon, ang yaman na ito ay pinino ko. Tatawagin ko itong Celestial Sealing Stamp. Ang boses ni Wang Lin ay umalingaw sa kalangitan. Sa harap niya ay isang 3 pulgadang stamp na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Kung ang isang mortal ay makakita nito, ang gintong liwanag ay dudurog sa kanilang mga mata at sisirain ang kanilang isipan. Pati ang isang mababang level na cultivator ay mararamdaman ang panginginig ng kanyang isipan at ang sakit na kumakalat sa kanyang katawan, na parabang siya'y tinatadtad ng hindi mabilang na mga espada. Pati na ang isang cultivator na may mataas na cultivation ay mararamdaman na ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay seliado kapag nakita nila ito. Ang 3 pulgadang stamp ay kumikinang ng maliwanag at puno ng matinding celestial spiritual energy. Mayroon ding napakagandang silang aura na pumapalibot dito. Ang stamp na ito ay nilikha matapos mag-ukit si Wang Lin ng 1 buwan upang pinuhin ito. Tinatayang ni Wang Lin na hindi bababa sa 600,000 seal runes ang nasa loob nito. Higit sa 600,000 seal runes ang pinagsama sa 1,000 talampakang fragment, at pinino niya ito upang maging isang 3 pulgadang stamp. Si Wang Lin ay lubos na tiwala sa lakas na taglay ng stamp na ito. Habang tinitingnan ng Celestial Sealing Stamp, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nagsimulang gumalaw ang kanyang kamay, inilalagay ang mga restriction sa stamp. Ang celestial spiritual energy mula sa stamp ay unti-unting natakpan at maging ang karamihan sa silang aura ay naitago. Pagkalipas ng ilang sandali, ang lakas nito ay ganap na natago. Ang yaman na magugulat ang buong cultivation world, ang Celestial Sealing Stamp, ay ipinanganak. Ang itsurang ito ay tugma sa ideal na imahe ng isang yaman na nasa puso ko. Tinitingnan ni Wang Lin ang stamp na walang kaibang hitsura mula sa isang ordinaryong yaman at kumislap ang mga mata niya. Kabanata 814. Tashan, Celestial Guard. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at pumasok ang Celestial Sealing Stamp sa kanyang bibig, na pinapino ng kidlat mula sa kanyang pinagmulan na kaluluwa. Pagkaraan ng mahabang panahon, tiyak na magkakaroon ng kidlat mula sa aking pinagmulan na kaluluwa ang yaman na ito. Matapos lunukan ng stamp, kumislap ang mga mata ni Wang Lin, pagkatapos ay pinatama ang kanyang bag of holding at 3 purple na bandila ang lumabas. Ang mga bandila ay nagkalas-kalas at naglabas ng mga kislap ng mga restriction. Kanina, isang mensahero mula sa Thunder Celestial Temple ang isinilyo ni Wang Lin kasama ang 3 bandilang ito. Bumuo ng isang seal ang kamay ni Wang Lin at gamit ang isang turo ng daliri, nawala ang restriction sa 3 bandila. Sa sandaling ito'y nawala, lumabas ang pinagmula na kaluluwa ng mensahero. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at agad niyang tinangka na mag-teleport palayo sa sandaling makawala. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at pinatama niya ang kanyang bag of holding. Lumabas ang 1 billion soul flag at naging isang malaking itim na ulap na nilamon ang pinagmulan na kaluluwa ng mensahero ng Thunder Celestial Temple. Huwag mo akong patayin, fellow cultivator. Magbibigay ako ng isang mahalagang yaman kapalit ng aking buhay, isang mahalagang yaman.
Sinimulang maglaban ng mensahero sa loob ng itim na ulap at nagmakaawang huwag patayin. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang dahan-dahan niyang sinabi, anong mahalagang yaman? Agad na sumigaw ang mensahero, isang All Heaven Stone, alam ko kung saan matatagpuan ang All Heaven Stone, kung ipapangako mong palalayain mo ako, agad kitang gagabayan doon. Walang ekspresyon sa mukha ni Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng seal. Agad na nilamon ng itim na ulap ang pinagmulan na kaluluwa at isiniliw ito sa loob ng bandila. All Heaven Stone, pinag-isipan ni Wang Lin sandali at hindi na ito pinagtuunan ng pansin. Pagkatapos ay napatingin siya sa tatlong bandila sa ere at inabot ang mga ito. Nang mahulog ang mga bandila sa kanyang kamay, nagbuga siya ng Essence Origin Energy upang ipino ito. Pagkatapos tanggalin ng Divine Sense mula sa mga ito at ipinasok ang kanyang sarili, inilagay ni Wang Lin ang mga bandila at nagsimulang mag-isip. Isang bihirang protective treasure ito. Pagkalipas ng ilang sandali, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ipinagulong niya ang tatlong bandila sa hangin at nagsimulang mag-ikot sa paligid ng kanyang katawan. Bumuo ng isang purple vortex, at nagbigay ito ng isang tiyak na antas ng proteksyon. Ang origin energy sa loob ng katawan ni Wang Lin ay rumagasa palabas sa purple vortex at isang malaking pagbabago ang naganap. Pabilis ng pabilis ang purple vortex at nagkaroon pa ng mas maraming purple mist. Hindi nagtagal, ang buong katawan ni Wang Lin ay ganap na natakpan ng purple mist. Pagkaraan ng tatlong paghinga, nawala ang mist. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang tatlong bandila ay bumalik sa kanyang bag. Huwag naman pala masama ang lakas ng treasure na ito. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at dalawang yellow talismans ang lumabas sa kanyang kamay. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang basahin ni Wang Lin ang dalawang talismans na ito. Matapos pagmasdan ng maigi, inilagay ni Wang Lin ang mga ito. Matapos huminga ng malalim, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at pinaikot ang kanyang divine sense. Nang tiyakin niyang walang kakaibang nangyayari sa loob ng 5 kilometro, hinaplos niya ang kanyang bag of holding. Nagningning ang isang gintong liwanag, pinalakas ng celestial spiritual energy ang hangin, at isang pavilion na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kamay ni Wang Lin. Kahit sa sandaling ito, nagsimula pa ring magbilis ang tibok ng puso ni Wang Lin at may kagalakan sa kanyang mga mata nang mapansin ang pavilion. Kung tatanungin ako kung ano ang pinakamalaking ani ko sa Thunder Celestial Realm, ito na yun. Ang Collection Pavilion. Nilapan ni Wang Lin ang kanyang labi. Natakot siyang ilabas ito matapos makuha dahil ito'y sobrang mahalaga. Gaano karaming celestial spells ang nasa loob, ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kasabikan, ngunit agad niyang pinigil ito. Sa kasalukuyan kong cultivation level, makakapasok lamang ako sa ika-4 na palapag. Kahit pagamitin ko ang babae sa puti para makapasok sa ika-9 na palapag, hindi ko kayang basagin ang restriction sa loob upang makuha ang mga celestial spells. Bukod pa rito, sobrang mahalaga ng bagay na ito at maaaring may mga restriction kung ilang beses ako makakapasok. Hindi rin ganap na ligtas dito, kaya hindi ko pwedeng pag-aralan ito ng basta-basta. Pinigilan ni Wang Lin ang kanyang pagnanasa at huminga ng malalim bago inilagay ito sa kanyang bag. Ngunit pagkatapos mag-atubili ng sandali, kinuha niyang muli. Ginamit niya ang seal na natutunan niya noon upang palitin ang pavilion hanggang sa kasing laki lamang ito ng isang kuko. Pagkatapos, kumuha siya ng isang extrang bag at inilagay ang pavilion doon. Binuksan niya ang kanyang damit, pinunit ang kanyang dibdib, at inilagay ang bag sa loob ng kanyang katawan. Mabilis na gumaling ang sugat gamit ang kanyang origin energy. Ganitong paraan, wala nang makakaalam kung nasaan ang collection pavilion. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang dibdib at ngumiti. Mayroon pang ilang mga bag of holding sa katawan ni Wang Lin na puno ng celestial jades. Sobrang dami ng celestial jades, at lahat ng ito ay nakuha sa Thunder Celestial Realm. Pagkatapos ng halos 2 buwan, inayos ni Wang Lin ang kanyang mga ani mula sa paglalakbay sa Thunder Celestial Realm. Panahon na para umalis. Tumayo si Wang Lin at lumipad patungo sa himpapawid. Ang Mosquito Beast ay naglabas ng isang masayang sigaw habang binibitbit si Wang Lin patungo sa mga gusali. Ang Thunder Toad sa lupa ay umikot ang mga mata at tumalon ng malayo sa isang malakas na tunog. Sinundan nito ang Mosquito Beast sa lupa. Nang malapit na sila sa lugar ng pamumuhay ng Chosen Immortal Clan, kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Nakita niya ang lahat ng tao na nakatipon sa malaking plaza, kabilang na ang babae at mga bata. Sa gitna ng plaza ay may isang 30 paid na lapad na kahoy na plataporma. May isang tao na nakahiga dito, at iyon ay si Tashan. Ang ekspresyon ni Tashan ay kulay abo na parang kamatayan at ang kanyang mga mata ay malabo na parang maaari siyang mamatay anumang oras. Ang aura ng kamatayan ay nakapalibot sa kanyang katawan. Malinaw na siya ay malapit na sa kanyang kamatayan. Nang makita ito, tahimik na nag-isip si Wang Lin. 2 buwan na ang nakalipas, nakita ni Wang Lin na si Tashan ay tulad ng isang lampara na walang langis.
Ang slave imprint sa katawan ni Tashan ay sobrang lakas. Ito ay nakaukit sa kanyang bloodline at hindi siya pinapayagang lumaban. Si Tashan ay maaaring ituring na unang tao na lumaban, ngunit ang kabayaran ay ang lahat ng mga tattoo sa kanyang katawan ay bumulusok sa kanya. Imposible nang magpatuloy ang kanyang buhay ng ganito. Nakayanan niya ito ng 2 buwan, ngunit ngayong araw ay natapos na ang kanyang buhay at hindi na siya makakaligtas. Sa tabi ni Tashan, ang ninuno ng Chosen Immortal Clan ay puno ng kalungkutan. 2 stream ng luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Mahinang sinabi ng matanda, apong lalaki, matagal nang hindi niya tinawag si Tashan ng ganito. Ang paligid ay tahimik, ngunit may matinding kalungkutan na nakapalibot sa lugar. Ang mga tao ay tahimik na tumingin kay Tashan at ipinakita ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Tashan! Tashan! Ang mga bulungan ay nagsimulang umabot mula sa mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Ang tinig na ito ay naghinagpis at nagsanib sa tinig ng buong Chosen Immortal Clan. Tashan! Sa kanilang mga puso, si Tashan ay ang bayani ng Chosen Immortal Clan. Nang walang ibang makalaban sa slave imprint, tanging si Tashan lamang ang hindi nagbigay. Ipinakita niya sa kanila lahat na ang slave imprint ay hindi imposibleng labanan. Bagamat ang kabayaran ng paglaban ay ang kanyang buhay. Ang kamalayan ni Tashan ay nasa isang malalim na pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay nanglabo habang tinitingnan niya ang kalangitan. Pakiramdam niya ay parang bumalik siya sa kanyang pagkabata habang nakikinig sa mga kasapi ng angkan na nag-uusap. Ang mga Celestial ang mga Panginoon ng aming angkan. Lahat ng miyembro ng aming angkan ay kinakailangang maglingkod sa mga Celestial. Ito ang aming misyon at aming karangalan. Kami ang mga mensahero ng mga Celestial sa mundong ito ang aming kaluwalhatian. Lumuha si Tashan. Kinaputin niya ang hindi pagkakapantay-pantay ng mundong ito, kinaputin niya ang lahat ng mga Celestial. Ang katawan ni Wang Lin ay bumaba mula sa hangin at lumapag sa gilid ng plaza. Tahimik siyang nag-isip. Tiningnan ng matandang lalaki si Tashan at mariing kinagat ang kanyang mga ngipin. Bigla siyang lumingon. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid at malakas na sinabi, tama si Tashan. Sa mga henerasyon, kami ang nagbantay sa lugar na ito, at ano ang nakuha namin? Mga fog beasts na pumatay sa hindi mabilang na mga miyembro ng aming angkan. At ang lahat ng ito ay dulot ng mga Celestial. Sa mata ng mga Celestial, kami ay pagkain lamang para sa mga fog beasts. Ang paligid ay tahimik at ang mga tao ay tahimik na tinitingnan ng matandang lalaki. May lakas na umuusbong at nag-iipon sa kanilang mga katawan. Sinabi sa akin ni Tashan na hindi na umiiral ang mga Celestial. Matagal nang bumagsak ang Celestial Realm. Itinatago ko ito simula nang sabihin niya sa akin, ngunit ngayon ay sasabihin ko sa inyo lahat. Ang mga mata ng matanda ay may kakaibang hitsura. Ito ay isang tingin na parang halos nawalan ng katinoan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ang lahat ng mga kasapi ng angkan ay nagulat. Ang balitang ito ay labis na nagpamangha sa kanila at ang lakas na umuusbong sa kanilang katawan ay mabilis na tumaas. Benefactor, tama ba ako? Ang mga mata ng matanda ay tumingin kay Wang Lin, na nasa gilid ng plaza. Sa puntong ito, tinitingnan ng lahat si Wang Lin, naghihintay ng kanyang sagot. Mula nang patayin ni Wang Lin ang isang Celestial 2 buwan na ang nakalipas, tinawag siya ng matanda bilang Benefactor. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumanggo siya at nagsabi, ang Celestial Realm ay bumagsak na at hindi na umiiral ang mga Celestial. Kung mayroon mang natira, sila ay napakabihirang makita. Ang matanda ay natuwa at sumigaw, bumagsak na ang Celestial Realm at ang mga Celestial ay patuloy pa ring tinatrato ang aming angkan ng ganito. Bakit hindi kami mag-alsa? Kahit mamatay kami, mamamatay kami ng may dignidad tulad ni Tashan. Ang kanyang boses ay matanda, ngunit naglalaman din ng lakas na tumatagos sa kaluluwa. Pamunit ito sa mga kasapi ng angkan at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng isang tingin. Isang tingin na nagsasabing labanan hanggang sa huli. Isang tingin na nagsasabing mas gugustuhin nilang mamatay kaysa maging alipin pa at maging pagkain para sa mga fog beasts. Mag-alsa. Ang isa sa mga miyembro ng angkan ay kumunat ang kamao at pabulong na sinabi. Pagkatapos niya, narinig pa ang mas maraming boses. Mag-alsa, mag-alsa. Isang boses pagkatapos ng isa hanggang halos maging isang bagyong sumek. Habang nag-iisip si Wang Lin, tiningnan niya si Tashan. Pagkalipas ng matagal na panahon, pabulong niyang sinabi, magagawa kong hindi siya mamatay. Bagaman ang kanyang boses ay mahina, nang marinig ito ng mga kasapi ng Chosen Immortal Clan, lalo na ng matanda, ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Ang mga mata ng matanda ay punong-puno ng kagalakan at nilapitan si Wang Lin. Lumuhad siya ng 10 talampakan sa harap ni Wang Lin. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang pisngi habang sinabi, Benefactor, totoo ba ito? Nag-isip ng kaunti si Wang Lin at dahan-daang nagsabi, may 50% akong kasiguraduhan.
Gayunpaman, kung magtagumpay ang aking spell, bagamat hindi mamamatay si Tashan, siya ay magiging isang puppet na walang kamalayan. Kung maibabalik niya ang kanyang kamalayan, nakasalalay na sa kanya. Kabanata 815. Crystal na kabaong. Habang ang matandang lalaki ay tahimik na nag-iisip, si Tashan, na nakahiga sa kahoy na plataporma, ay mahina na nagsabi, "Nais ko." Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral, at sa isang hakbang, siya ay dumaan sa tabi ng kahoy na plataporma. Tinitigan niya si Tashan, na ang katawan ay nabasag at malapit ng mamatay. Wala nang mga tato sa kanyang katawan. Lahat ng tato ay pumasok na sa kanyang katawan at naging mga pumatay na nagdudulot sa kanya ng kamatayan. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, ang spell na ito ay nangangailangan ng taong tinutuklasan na magkaroon ng matibay na puso at buong pusong kagustuhan. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Kung mayroon man, tiyak na mabibigo. Nagpakita si Tashan ng isang malungkot na ngiti at mahina niyang sinabi, wala nang kailangang sabihin pa. Nais ko. Hindi na nagsayang pa ng oras si Wang Lin. Hinawakan niya si Tashan at lumipad patungo sa walang hangganan. Nang mawala sila sa distansya, nagpadala si Wang Lin ng mensahe. Huwag akong istorbohin ng 3 buwan. Tinutok ng matandang lalaki ang kanyang mata sa lugar kung saan nawala si Wang Lin, na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Sa kalaunan, pinigilan niya ang sarili, lumingon patungo sa lahat at sinabi, sa loob ng 3 buwan, anuman ang mangyari kay Tashan, kailangan nating salakayin ang mysterious sin furnace at lisanin ang lugar na ito. Bumalik si Wang Lin sa lugar kung saan siya nag-aayos ng mga yaman kasama si Tashan at inilatag siya sa lupa. Pagkatapos ay bumuga siya ng isang bangkus ng Essence Origin Energy na pinalibutan si Tashan. Sa wakas, inilabas niya ang Soul Flag na may 1 bilyong kaluluwa at pinakilos ito. Ang item na ito ay ang langit-ngit na multo na nakuha ni Wang Lin sa Thunder Celestial Realm. Nang lumabas ito, umatungal at naglaban. Tinuro siya ni Wang Lin at ang Karma Whip ay agad na lumitaw. Tinamaan nito ang langit-ngit na multo ng ilang ulit, na nagdulot ng mga malulungkot na ungol. Habang ito ay nangyayari, nagningning ang mata ni Wang Lin at naglabas siya ng isang bag. Isang malaking halaga ng Celestial Jades ang nagkalat sa paligid. Hindi ito natapos. Nag-isip siya sandali at naglabas ng higit sa 10 ulo. Ang mga ulo na ito ay may mga komplikadong runes na kumikislap. Mga ulo ng mga ninuno ng Forsaken Immortal Clan mula sa planetang Suzaku. Tinitigan ni Wang Lin si Tashan, na pinapainit ng kanyang Essence Origin Energy, at tahimik na sinabi, gagamitin ko ang Celestial Jades upang pakinisin ang iyong katawan, ang langit-ngit na multo upang matulungan kang bumuo ng isang kaluluwa, at ang mga ulo ng iyong mga ninuno upang tulungan kang perpekto ang iyong mga tato. Tashan, bibigyan kita ng isang malaking kapalaran. Kung hindi ito magtagumpay, ito ay dahil sa kakulangan ng iyong swerte at hindi dahil sa hindi ko pagbibigay ng lahat. Pumasa ang oras at mahigit 2 buwan ang lumipas. Sa araw na ito, ang patag kung saan naruroon si Wang Lin ay nagbigay ng malalakas na tunog. Ang tunog ay kasing lakas na narinig ng mga kasapi ng Chosen Immortal Clan, at lahat sila ay lumipad palabas. Ang unang tumugon ay ang matandang lalaki. Ang kasalukuyan niyang itsura ay labis na pagod, parang ang ilang taon ay dumaan sa loob ng 2 buwan. Mukha siyang mas matanda. Ang patag na naruroon si Wang Lin ay puno ng alikabok, at 120 talampakang lalaki ang naglalakad sa alikabok. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay parang isang malakas na tunog na umuugong sa lupa. Ang matipunong lalaki na ito ay may makapal na kilay at ang buong katawan niya ay naglalabas ng gintong liwanag. Para siyang isang higanti. Wala siyang tato sa katawan, ngunit sa pagitan ng kanyang mga kilay ay may isang komplikadong tato. Napakakomplikado nito na sa isang sulyap, maguguluhan ka. Ang pagiging komplikado ng rune ay lumabi sa imahinasyon. Ang mga mata ng matipunong lalaki ay puno ng katalinuhan habang siya ay lumalabas mula sa alikabok. Dahan-daang lumabas si Wang Lin mula sa likod ng higanti, at ang ekspresyon niya ay may bahagyang pagod. Tinitigan niya ang likod ng matipunong lalaki bago nagpakita ng bahagyang panghihinayang. Sayang, sa huli ay umabot lamang siya sa tuktok ng corporeal yang stage at hindi nakapag-breakthrough sa Nirvana Scryer stage. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw, at nang siya ay magpakita, siya ay nasa balikat ng higanti. Ang higanti ay naglakad patungo sa kinaroroonan ng Chosen Immortal Clan. Hindi ko inasahan na ang pagkonsumo ng malaking halaga ng Celestial Jades ay hindi lamang makakatulong sa pagbawi ng katawan ni Tashan, kundi pati na rin magpapatangkad sa kanya. Ang langit-ngit na multo ay lalong mahalaga. Kung hindi dahil dito, agad na mabibigo sa ikalawang hakbang. Si Wang Lin ay nakatayo sa balikat ng malakas na lalaking tao at nagsimulang mag-isip. Sa bawat matagumpay kong pagtatangka na lumikha ng mga Celestial Guard, isinama ko ang langiting espiritu. Nais ko sanang malaman kung may koneksyon ito. Baka ba pag isinama ang langiting espiritu ay tumataas ang pagkakataon ng tagumpay. Habang nag-iisip, nagsimula ang malakas na lalaking tao na maglakad ng mas matulin.
Madalas na lumalampas siya ng daan-daang talampakan sa isang hakbang at parang hangin ang kanyang paggalaw. Bukod pa dito, ang mga bungo ng mga ninuno ng Forsaken Immortal Clan ay may kakaibang misteryo. Nang pinapalakas ko sila, nag-fuse sila at naging isang tato. Sa malayo, dumating ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan at tinitigan ng malakas na lalaki. Ang matandang lalaki ay labis na nasasabik at mabilis na lumapit, sabay sabi, "Ta Shen." Ang ekspresyon ng malakas na lalaki ay malamig at hindi siya lumingon sa matanda. Tumigil siya sa utos ni Wang Lin at nanatiling hindi gumagalaw. Tumalon si Wang Lin mula sa balikat ng malakas na lalaki at lumapag sa lupa. "Benefactor, si Ta Shan, siya." Tahimik na sinabi ni Wang Lin, "Nasabi ko na noon na wala akong katiyakan kung muling magbabalik ang kanyang kamalayan matapos kong pinuhin ang kanyang katawan. Marahil ay magbabalik ito sa paglipas ng panahon." Hindi siya nagsinungaling. Hindi niya tinanggal ang kamalayan ni Ta Shan, kundi ito'y nabasag at nanatili pa rin sa loob ng katawan. Nagulat ang matandang lalaki at nais pa sanang magtanong nang pinutol siya ni Wang Lin. "Matagal nang na-stranded si Wang Lin dito. Buksan niyo na ang pinto patungong altar, aalis na ako." Ang tono ni Wang Lin ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para magtanong. Tinitigan ng matandang lalaki si Ta Shan bago niya iniwas ang kanyang mata at magalang na tumanggo. Naglakad si Wang Lin papunta at tumakbo patungo sa pinto ng altar. Sa daan, inilagay niya ang Thunder Toad at Mosquito Beast. Sumunod si Ta Shan kay Wang Lin at huminga ng malalim ang matandang lalaki habang sinundan siya kasama ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Nang dumaan sila sa mga gusali, maraming kababaihan ang lumabas, at kasunod nila ang mga bata. Sumama sila sa grupo at nagpunta patungong altar. Hindi nagtagal, si Wang Lin ay dumating sa labas ng altar. Bago pa man makuha ang utos ni Wang Lin, ang kamay ng matandang lalaki ay bumuo ng seal. Ang halaman sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumislap ng maliwanag, lumipad palabas, at tumama sa pinto. Dahan-daang bumukas ang pinto, at isang malalakas na tunog ang umabot at pagkatapos ng ilang saglit, ito ay tuluyang bumukas. Nang bumukas ang pinto, isang matalim na sigaw mula sa loob ng pinto ang umabot. Ang tinig na iyon ay matalim, parang mga matalim na espada na lumilipad palabas. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang binangga ang kanyang bag ng hawak at lumabas ang 3 lila na bandila. Ang mga ito ay mabilis na umiikot sa paligid ni Wang Lin at bumuo ng isang lila na vortex. Ang matalim na sigaw ay agad na napigilan ng vortex ng lila. "Ta Shan, sirain ang espiritu." Nang sumigaw si Wang Lin, kumislap ng maliwanag ang katawan ni Ta Shan at pumasok sa pinto. Ang kanyang tingin ay malamig habang nagmadali siyang pumasok at inihagis ang isang suntok. Ang suntok na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga inihagis niyang suntok bago siya maging isang Celestial Guard. Ang suntok ay nagdulot ng isang malakas na tunog na gumugol sa loob ng pasilyo. Ang mga itim na mist na nagkalat sa loob ng pasilyo ay mabilis na umatras na parang tinatangay ng hangin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Sa pagkakataong ito, determinado siyang hindi magpatalo anuman ang mangyari. Tumakbo siya ng parang kidlat at tumakbo papasok sa pinto at pababa sa pasilyo. Ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay naglakad rin papasok, at ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Sandali lang, dumating si Wang Lin sa dulo ng pasilyo, kung saan matatagpuan ang Mysterious Sin Furnace. Nakita niya ang anino ng babae na mabilis na umiikot kay Ta Shan at patuloy na sumisigaw. Ang ekspresyon ni Ta Shan ay normal. Siya ay isang Celestial Guard, ibig sabihin ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nawasak na at nagsanib sa kanyang katawan, kaya't walang epekto sa kanya ang sigaw. Kahit na ang sigaw ay makakasakit sa katawan, dahil sa lakas ng katawan niya, hindi ito nakakaapekto sa kanya. Samantalang si Wang Lin ay may Ancient God Leather Armor na nagpoprotekta sa kanyang orihinal na kaluluwa. Nang tumama ang sigaw sa leather armor, ito ay agad na nag-collapse. Ang anino ng babae sa paligid ni Ta Shan ay nakita si Wang Lin at agad na iniwasan si Ta Shan. Tumungo ito patungo kay Wang Lin at sumigaw ng isang malakas na hangin na parabang sisibog si Wang Lin. Si Wang Lin ay ngumisi at ang kanyang kamay ay bumuo ng seal. Ang 3 bandila sa paligid niya ay mabilis na lumipad palabas, na bumuo ng isang vortex ng lila na gas upang labanan ang papasok na sound wave. Kasabay nito, umatras si Wang Lin at dumating sa tabi ng Mysterious Sin Furnace sa isang hakbang. Si Ta Shan ay dumating rin sa tabi ng furnace at ang kanyang isipan ay konektado kay Wang Lin. Nang dumating siya, itinaas ang kanyang kamao at pinadaos-daos ito sa Mysterious Sin Furnace. Si Ta Shan ay nagbigay ng pinakamalakas niyang suntok mula nang maging isang Celestial Guard. Bagamat naging Celestial Guard siya, may mga natirang instingto mula sa kanyang nakaraan. Sa mga sandaling ito, ang maraming taon ng galit niya para sa Mysterious Sin Furnace ay sumabog sa kanyang suntok. Ang komplikadong tato sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumislap na parang buhay at lumabas, pumasok sa kamao ni Ta Shan. Ang kanyang suntok ay nagbigay ng isang spell fluctuation.
May isang malalakas na tunog na nagdulot ng pagbagsak ng mga malalaking bato. Para bang ang buong altar ay babagsak. Sunod-sunod na tunog ng pagputok at maraming mga bitik ang lumitaw sa mysterious yin furnace. Ang mga bitik ay nagmukhang mga sapantoha ng gagamba. Sa sandaling ito, ang anino ng babae na nakapalibot sa tatlong bandila ay naglabas ng isang mabagsik na sigaw. Agad itong tumakbo patungo upang pigilan si Tashan. Pagkatapos ng unang suntok ni Tashan, hindi siya nagdalawang isip, itinaas muli ang kanyang kamao at nagbigay ng isa pang suntok. May isang malalakas na tunog at ang mysterious yin furnace ay bumagsak sa maraming piraso. Mabilis na lumabas ang itim na gas mula sa mga piraso, ngunit ang itim na gas ay mabilis na umatras at nawala sa maliit na transfer array na parang hinihigop ito. Kasama ng itim na gas ay ang anino ng babae. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at agad siyang pumasok sa transfer array nang walang pag-aalinlangan at sumigaw, "Shuliguo, hindi ka pa babalik." Isa sa mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay agad na nanginig at ang itim na gas ay lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang itim na gas ay naging si Shuliguo. Isang saglit na nagmuni siya at lumipad patungo kay Wang Lin. Kasunod si Tashan, pumasok sa transfer array at agad na nawala ng walang bakas. Ang paligid ay naging tahimik at isang malaking alikabok ang bumagsak. Maliwanag na ang altar na ito ay maaaring mag-collapse anumang oras. Tinitigan ng ninuno ng Chosen Immortal Clan ang mga miyembro ng kanyang angkan bago siya tumapak at pumasok sa transfer array. Sumunod ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan, isa-isa, sa transfer array. Iniwan nila ang lugar na kanilang pinagmulan at pinrotektahan ng mga henerasyon. Sa loob ng madilim na puwang ng Nether Beast, isang malaking formation ang ginawa mula sa madilim na pulang dugo. Habang ito ay lumulutang sa walang hanggan, ang mga alon ng itim na gas ay umaabot mula sa formation at pumasok sa crystal coffin sa gitna. May isang katawan sa loob ng kabaong. Ito ay katawan ng isang lalaki. Siya ay gwapo at mukhang nasa 20 taong gulang. Nakatagilid siya sa loob ng kabaong na parang natutulog. Ang itim na gas mula sa formation ay pumasok sa kabaong at naabsorb ng lalaki. May isang tao na nakaupo ng cross-legged sa kawalan malapit sa kabaong. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na robe. Ang malaking robe ay nakabalot sa buong katawan niya, tanging ang kanyang ulo ang nakikita. Nakapikit ang mga mata nito habang nagmimina ng espiritu. Para bang nandoon siya palagi, nagbabantay sa crystal coffin na nasa loob ng formation. Sa sandaling ito, biglang binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata, tinitigan ng kalayuan, at nagbulong, talaga bang dumating siya? Sayang at hindi ako sapat na malakas upang sirain ang formation. Kung hindi, wala nang magiging problema. Ang kanyang mga mata ay kumislap at isang sinag ng itim na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang liwanag ay lumipad 100 talampakan at naging isang human figure. Ang figure na ito ay unti-unting nagtipon at naging isang clone na kapareho ng lalaki na nakasuot ng itim na robe. Binuksan ng clone ang kanyang mga mata at inilog ang kanyang kamay, na nagdulot ng paglitaw ng isang asul na robe. Bahagya siyang gumalaw bago mabilis na tumakbo papalayo. Hindi tumigil ang lalaki na nakasuot ng itim na robe at patuloy na nagbabalangkas ng spell. Isa-isa, nagsimula pang lumitaw ang iba pang mga clone. Kasama ang unang clone, 5 clone ang nagsimulang tumakbo papalayo. Mga 10,000 kilometro ang layo mula sa lalaki na nakasuot ng itim na robe, isang kumikislap na makulay na liwanag ang lumitaw at isang malaking vortex ang nabuo. Lumabas si Wang Lin mula sa loob ng vortex. Si Shuliguo ay lumulutang sa paligid ni Wang Lin na parang isang multo. Sumunod si Tashan mula sa vortex agad pagkatapos ni Wang Lin. Sandali lang, ang mga miyembro ng Chosen Forsaken Clan ay lumitaw mula sa loob ng vortex. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang kanyang divine sense ay kumalat at nagmamadaling tumakbo papalayo. Gayunpaman, mabilis na kumipot ang kanyang mga mata nang makita niyang may isang tao na mabilis na lumilipad papalapit. Ang taong ito ay nakasuot ng asul na robe at isa sa mga clone. Kung gayon, ang napatay ko kanina ay isang clone lamang. Nang makita ni Wang Lin ang lalaking nakasuot ng asul na robe, agad siyang nakaintindi. Sa isang pag-iisip, mabilis na tumakbo si Tashan at inihagis ang isang suntok sa lalaking nakasuot ng asul na robe. Ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng asul na robe ay naging malungkot at ang kanyang kamay ay bumuo ng seal. Sa isang kumislap ng liwanag, isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang galaw ng kanyang daliri, ang sibat ay mabilis na tumulak patungo kay Tashan. Sa eksaktong sandaling iyon, ang 4 na figure mula sa malayo ay dumaan na parang sinag ng liwanag. Ang intensyon ng pagpatay ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin at agad siyang tumakbo. Gumalaw ang kanyang kanang kamay at ang beast bone tattoo sa kanyang kamay ay gumalaw at lumipad palabas. Master's withered thou pair. Halos sabay-sabay na exclaim ng 5 clone nang makita nila ang beast bone tattoo. Puno ng takot at hindi paniniwala ang kanilang mga mata.
Sa sandaling ito, maging ang mga mata ng lalaki na nakasuot ng itim na robe na nakaupo ng mga 10,000 kilometro ang layo ay kumislap ng maliwanag. Kabanata 816. Mga buto. Ang Witherdau pair ay naglabas ng isang kumikislap ng liwanag at isang matinding aura ng pagpatay ang biglang lumitaw. Ang clone na nakikipaglaban kay Tashan ay agad na umatras patungo sa kinaroroonan ng iba pang 4 na clones. Ang kanilang mga kamay ay nagsimulang magbuo ng mga seal at nagsimulang mag-awit ng isang komplikadong awit. Sa sandaling kumalat ang intensyon ng pagpatay, isang light screen ang lumitaw sa paligid ng 3 clones. Agad na naging abo ang light screen at naging bato. Pagkatapos ng light screen na tuluyang naging bato, nagkaroon ng mga bitik sa ibabaw nito bago ito tuluyang mag-crack. Ang mga ekspresyon ng 5 clones ay bahagyang naging mapatla, ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay mas naging matindi. Walang pag-aalinlangan, ang 5 clones ay umatras patungo sa malayo. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at naglakad siya ng isang hakbang pasulong. Nawala siya at muling lumitaw sa tabi ng isang clone. Sa sandaling lumitaw siya, binuksan niya ang kanyang bibig at lumabas mula rito ang isang sinag ng gintong liwanag. May 3 pulgadang tatak sa loob ng gintong liwanag. Gayunpaman, sa sandaling ito, agad itong lumaki hanggang 100 talampakan ng lapad at bumagsak sa clone. Ang aura ng 3 pulgadang tatak na ito ay labis na nakakagulat, na halos nagiging solid. Ang mukha ng clone ay naging mapatla at ang lahat ng lakas ng katawan nito ay nabaril sa sandaling bumagsak ang tatak. Bukod pa dito, nakaramdam siya na parang ang langit mismo ang humarap sa kanya. Sa isang kisap mata, bumagsak ang tatak na may malakas na tunog. Ang clone ay naglabas ng isang malungkot na daing bago ang katawan nito ay bumagsak. Gayunpaman, nang ang Origin Soul ay malapit ng tumakas, ang 100 talampakang tatak ay naging maliwanag mula sa pagiging madilim. Sa isang saglit, ang gintong glow nito ay sumikop sa 10,000 talampakang paligid. Parang naging araw ang tatak. Isang malungkot na sigaw ang nagmula sa loob ng Origin Soul. Agad na nabutasan ng gintong liwanag na nagbukas ng mga seal, kaya hindi siya nakatakas. Para siyang hinihigop at nilamon ng tatak. Hindi kalayuan, ang 4 na natitirang clones ay nagulat at magpapatuloy sanang umatras. Inagaw ni Wang Lin ang tatak at mabilis na sinundan ng mga ito. Mabilis na nakatakas ang 4 na clones, ngunit isang saglit lang, nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Tumigil siya at nagpakita ng isang ngiti ng panlilibak. Gusto niyo akong iliga? Tinihil ni Wang Lin ang pagtugis at umupo sa walang hangganan. Dumating si Tashan upang bantayan siya habang patuloy na kumakalat ang divine sense ni Wang Lin. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla niyang binuksan ang mga mata at mabilis na tumakbo patungo sa isang direksyon. Bigla namang nagbago ang direksyon ng 4 na tumatakbong clones at tumakbo patungo kay Wang Lin. Ang pinakamabilis sa kanila ay nakarating sa loob ng 10,000 talampakan kay Wang Lin at ipinakita ang isang matinding tingin. Talaga nga niyang sinunog ang Origin Soul at laman niya, kaya't tumaas ng maraming beses ang kanyang cultivation at bilis. Sa isang saglit, nakalapit siya sa 100 talampakan kay Wang Lin at sumabog ang kanyang katawan. Ang lakas ng isang peak corporeal yang cultivator ay sobrang tindi. Isang nakakapinsalang lakas ang kumalat at hamapil kay Wang Lin. Sa oras ng krisis na ito, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at mabilis na umatras. Hinampis niya ang kanyang bag of holding at 3 maliliit na bandila ang lumitaw na mabilis na umiikot sa paligid niya. Kasabay nito, inilabas ni Wang Lin ang Mountain and River screen. Isang galaw, naging Mountain and River painting ang paligid. Nang maganap ang pagsabog, ang lakas ng impact ay naging sanhi upang ma-deform ang painting. Kahit na marami sa lakas ay napawalang halaga, may ilan pa ring pumasok sa painting. Sa katunayan, ito ay isang kopya lamang at hindi ang tunay na Mountain and River painting. Isang butas ang lumitaw sa purple vortex matapos nitong mablock ang ilan sa lakas. Ang mapaminsalang lakas ay tumama sa katawan ni Wang Lin at diretsyong sumugod sa kanyang Origin Soul. Mabilis na umatras si Wang Lin at nagiging mapatla ang kanyang mukha, ngunit kumislap ang killing intent sa kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, mayroon akong ancient god leather armor. Kung hindi ako namatay sa pagsabog, tiyak ay malubha akong masugatan. Sa sandaling ito, ang 3 clones ay nagsimulang lumapit. Lahat sila ay nagpakita ng malupit na tingin at nagbigay ng aura ng pagpapasabog habang patuloy silang tumakbo kay Wang Lin. Tila hindi titigil hanggat hindi nila pinapatay si Wang Lin. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ang parehong bagay. Imbis na umatras, siya'y nagmamadali at itinuro ang kanyang kanang kamay. Lumipad ang Witherdau pair at naglabas ng matinding killing intent. Ang isang paa ng clone ay agad naging bato. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw na parang kidlat at lumitaw sa harap ng clone na nagiging bato. Ang kanyang daliri ay naging espada at tinuro ang pagitan ng mga kilay ng clone, na nagdulot sa clone upang mag-crack at maging mga piraso ng bato. Sa sandaling ito, ang natitirang 2 clones ay nagsimulang lumapit.
Ang kanilang mga aura ay nasa pinakamataas na antas, handa ng sumabog. Sa sandaling ito ng krisis, napakabait ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanang kamay upang gamitin ang stop spell at isang clone ang tumigil. Sa sandaling ito, tumakbo si Tashan, inagaw ang isang clone, at lumipad papalayo. Ang clone na iyon ay sumabog na may malakas na tunog at ang impact ay tumama sa katawan ni Tashan. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at ang katawan niya ay nanginginig, ngunit nagawa niyang magtagumpay. Bagamat nawasak ni Wang Lin ang dalawang self-destructions na magkakasunod, ang huling clone ay sumabog dahil sa lakas na nag-ipon sa loob ng katawan ng clone. Nang sumabog ang clone, lumikha ito ng isang malupit na bagyo na tumama kay Wang Lin. Sa eksaktong sandaling iyon, ang Celestial Silang Stamp ay lumawak ng 1,000 talampakan sa harap ni Wang Lin. Hindi ito paalang, kundi nakatayo ng tuwid na parang 1,000 talampakang kalasag sa harap ni Wang Lin. Ang tunog ng pagsabog ay umabot sa buong walang hangganan habang ang pagsabog ay tumama sa stamp na may hindi maipaliwanag na lakas. Nag-urong si Wang Lin ng higit sa 30 hakbang bago siya huminto. Ang killing intent sa kanyang mga mata ay umabot sa sukdulan. Pagkatapos ng pagdaan ng mapaminsalang lakas, tumakbo si Wang Lin papasok sa walang hangganan tulad ng isang meteor na may malupit na killing intent. Sumunod agad si Tashan. Ang Wither Dao pair ay lumulutang sa ibabaw ni Wang Lin, at sa ilalim ni Wang Lin ay ang Celestial Silang Stamp. Gamit ang Origin Soul na nakulong sa loob ng stamp bilang gabay, mabilis na naglakbay si Wang Lin ng mga 10,000 kilometro. Sa wakas, nakita ni Wang Lin ang malaking formation at ang crystal coffin sa loob nito na puno ng killing intent. Nakita din niya ang lalaking nakasuot ng itim na robe, na may malungkot na ekspresyon at isang nakatagong bakas ng pagkabigla. Wala nang hangin sa walang hangganan, ngunit sa momentum ng 1,000 talampakang Celestial Silang Stamp, isang malakas na hangin ang hamampas. Ang hangin ay nagdulot sa malaking robe ng lalaking nakasuot ng itim na robe upang gumalaw. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumunot ng malupit ng malinaw niyang makita ang mga puting buto sa ilalim ng itim na robe. Maliban sa kanyang ulo, lahat sa ilalim ng itim na robe ay mga buto. Kabanata 817. Kabaong na umiiwas sa langit, bahagi 1. Pagkatapos ng hangin, muling bumalik ang itim na balabal at tinanaw ang kay Wang Lin habang bahagyang gumalaw ang kanyang labi at isang sinag ng liwanag ang tumagos mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling lumitaw ang itim na liwanag, naging isang itim na maikling espada ito na sumabog patungo kay Wang Lin. Hindi tumigil ang mga labi ng lalaking nakaitim at patuloy na bumubulong. Ang mga sinag ng itim na liwanag ay lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at naging mga maikling espada. Sa isang saglit, mahigit 10 maikling espada ang lumipad patungo kay Wang Lin. Hindi gumalaw si Wang Lin. Mataas ang antas ng pagpapalakas ng taong nakaitim. Tiyak na hindi siya kabilang sa mga nasa illusory yin o corporeal yang na yugto. Gayunpaman, dahil tanging ang kanyang ulo ang hindi kalansay, ibig sabihin, kahit gaano siya kalakas, hindi niya magagamit ang buong lakas niya. Tahimik ang mukha ni Wang Lin. Hindi hihigit sa unang yugto ng Nirvana Scryer ang pagpapalakas ng lalaking nakaitim. Sa sandaling lumipad ang mga maikling espada, naglakad si Tashan at iniisip ito mula kay Wang Lin. Hindi masasabing malubha ang mga pinsala na tinamo niya kanina. Sa sandaling ito, kumikislap ang kanyang katawan at lumapit siya, bumagsak ng isang suntok. Ang suntok na ito ay lumikha ng isang vortex. Ang mga maikling espada ay nahila papasok ng vortex, ngunit nakalabas pa rin ang mga ito. Ang mga maikling espada ay gumalaw tulad ng mga ahas at tumusok sa katawan ni Tashan. Nagring ang mga pagsabog sa kalawakan at malamig na iginian ni Tashan ang kanyang mga kamao. Tuwing tinatamaan ng mga kamao niya ang isa, pabalik ang mga maikling espada. Kahit naiwasan ng mga espada ang mga kamao, hindi sila nakapagdulot ng pinsala sa katawan niya. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at tumakbo siya palabas. Itinuro niya ang kanyang kanang daliri sa Wither Dao pair. Ang Wither Dao pair ay kumislap at lumipad patungo sa lalaking nakaitim. Kasabay nito, ang mundo ay napuno ng matinding pagnanais na pumatay at mabilis na kumalat. Sa sandaling lumitaw ang pagnanais na pumatay, isang kulay abo na liwanag ang lumitaw sa katawan ng lalaking nakaitim. Nagpakita ng komplikadong tanawin ang lalaki at bamulong, matagal na mula nang makita ko ang kayamanang ginoo ko. Sa ilalim ng itim na balabal, iniangat niya ang kanyang buto na kamay. Ang mga puting buto ay mukhang nakakatakot at nagtatag ng isang sail. Hindi lang tumigil ang kulay abo na liwanag, kundi mabilis na umatras at saka nawala. Sa sandaling nawala ang kulay abo na liwanag, gumalaw ang labi ng lalaking nakaitim. Isang sinag ng puting liwanag ang tumagos mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at naging isang puting fans na may mga balahibo. Nang lumitaw ang fan, nagsimulang gumalaw ito. Biglang sumak ang isang hangin. May kasamang kulog na umaalon sa hangin. Sa isang saglit, naging isang bagyong kulog ito at sumugod patungo kay Wang Lin. Hindi nagbago ang mukha ni Wang Lin.
Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinutok sa langit. Ang Celestial Silang Stamp ay lumipad pataas at walang awa na bumagsak patungo sa lalaking nakaitim ng may misteryosong silang force. Kasabay nito, umatras si Wang Lin. Nang lumapit ang bagyong kulog, lumabas ang kanyang sinaunang Thunder Dragon Soul at tinabyunan ang bagyo. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw sa loob ng katawan ni Wang Lin na nagdulot sa kanya ng pag-atras. Nang ang buong bagyong kulog ay tinanggap ng kanyang pinagmulan, bumalik ito sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay bahagyang naging pula dahil sa dami ng kulog na dumaan sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang lalaking nakaitim ay may seryosong mukha. Sa itaas niya, ang Celestial Silang Stamp ay bumabagsak na parang lakas ng langit. May mga tunog ng pagputok mula sa ilalim ng kanyang itim na balabal at ang kanyang mukha ay naging nakakatakot. Ang kanyang dalawang buto na kamay ay tumaas at bumuo ng isang seal at sumigaw, "Raising Heaven." Sa sandaling itinataas ng lalaking nakaitim ang kanyang mga kamay, isang misteryosong lakas ang nagsimulang magtipon mula sa loob ng 5,000 kilometro. Ang misteryosong lakas na ito ay tulad ng mga hibla ng hindi nakikitang gas, at nagsama-sama patungo sa kanyang mga kamay na parang may puwersang hinihigop mula sa kanyang mga kamay. Ang misteryosong lakas na ito ay nagbuo ng isang vortex sa ibabaw ng kanyang mga kamay. Lalong tumindi ang nakakatakot na ekspresyon ng lalaki at walang awa niyang itinulak pataas. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa kalawakan. Ang tunog ay sobrang lakas na ang mga darating na kasapi ng Chosen Immortal Clan ay tumigil. Ang kanilang mga katawan ay nanginig at napilitang umatras dahil sa shockwave. Ang mga may mas mahihinang pagpapalakas ay may dugo na lumalabas sa kanilang mga butas. Ang Celestial Silang Stamp ay nanginig at huminto ng sandali. Bahagyang naging mapatla ang mukha ng lalaking nakaitim. Agad na tumakbo si Wang Lin palabas, hinawakan ang kanyang bag at kinuha ang Celestial Sword. Wala nang pag-aalinlangan, pinaihit niya ito. Heavenly Chop. Pinaikit ng lalaking nakaitim ang mga mata at agad na nagtipon ng itim na liwanag. Nang sumapit ang Heavenly Chop, dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata at tumama sa Heavenly Chop. Ang lakas ng Heavenly Chop ay nawala sa isang pagsabog. Sa ganitong antas ng pagpapalakas, hindi ko pa kailangang gumalaw. Kung ito lang ang mayroon ka, hindi ka karapat-dapat na magmay-ari ng kayamanang Ginoo ko. Malamig na boses ng lalaking nakaitim. Tahimik na tumingin si Wang Lin sa lalaking nakaitim. Itinuro niya ang hangin at tahimik na sinabi, "Seal, release." Nag-crackle ang tunog mula sa Celestial Silang Stamp at isang sinag ng gintong liwanag ang tumagos. Kasunod nito, isang sinag ng gintong liwanag ang tumagos, at sa isang saglit, maraming mga sinag ng gintong liwanag ang lumitaw. Ang orihinal na mahinang Celestial Silang Stamp ay kumikislap na parang araw. Isang malakas na presyon ang kumalat na parang baliw. Ang mga gintong runes ay kumikislap sa Celestial Silang Stamp. Sobrang dami nila, halos daan-daang libo, at sakop ang buong stamp. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at tahimik na sinabi, "Descend." Sa isang saglit, ang Celestial Silang Stamp ay muling bumaba. Ngayong pagkakataon, anuman ang puwersang humahadlang, hindi ito makakapidyo. Parang ang langit ay bumagsak. Naging malungkot ang ekspresyon ng lalaking nakaitim at itinaas ang ulo at nagsabi, "10 dragons, itaas ang langit." Habang sumisigaw, kumislap ang itim na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay at 10 dragons ang lumabas. Ang mga buntot ng itim na dragons ay konektado sa kanyang ulo. Ang 10 dragons ay umungol at sumugod patungo sa Celestial Silang Stamp. Bang! 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 Isang serye ng pagsabog ang umalingaw sa kalawakan. Ang 10 dragons ay sumugod na parang baliw, ngunit hindi nila kayang pigilan ang Celestial Silang Stamp kahit isang saglit. Sa bawat impact, ang mga itim na dragons ay tumanggap ng malalaking shock at walang awa na itinataboy pabalik. Sa wakas, ang 10 dragons ay desperadong sumabog sa stamp. Gayunpaman, hindi pa rin nila kayang pigilan ang Celestial Silang Stamp. Nakikita na malapit na itong damapo at 100 talampakan na lamang ang layo mula sa kanya, tumayo ang lalaking nakaitim na may malungkot na mukha. Ito ang unang pagkakataon na siya ay tumayo sa loob ng walang kabusugang mga taon. Ang kanyang itim na balabal ay kumalat at tinakpan ang buong katawan niya. Tanging ang mga mata niya ang naglalabas ng malamig na tingin mula sa ilalim ng balabal. Nagbuga siya ng malamig na hininga at gumalaw ang kanyang katawan. Siya ay umalis mula sa lugar kung saan ang Celestial Silang Stamp ay bumabagsak. Ang matinding pagnanasa na pumatay ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling ang lalaking nakaitim ay aalis, malamig niyang sinabi, "Seal." Biglang nawala ang gintong liwanag mula sa Celestial Silang Stamp at ang mundo ay naging madilim. Gayunpaman, makalipas ang ilang saglit, isang mas maliwanag na liwanag ang muling sumak. Isang-isa, ang mga gintong rune ay lumitaw sa Celestial Silang Stamp. Mabilis itong kumalat, at sa isang saglit, ang buong lugar ng 10,000 talampakan ay napalibutan ng gintong mga rune.
Ang ekspresyon ng lalaking nakaitim ay naging napakalungkot. Itinaas niya ang kanyang mga paa upang umalis, ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng gintong mga ron ay nagtutok patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, ang gintong liwanag ay tumaboy sa buong lugar at mabilis na nagtipon. Sa isang saglit, ang isang patong ng gintong mga ron ay mabilis na kumonfronta sa paligid ng lalaking nakaitim. Ang mga mata ng lalaking nakaitim ay nagpakita ng takot. Bigla niyang iniangat ang kanyang ulo at tinutok ang mga mata sa Celestial Silang Stamp. Habang ang mga ron ay nagtitipon sa paligid niya, ipinakita niya ang isang matinding tingin. Ang mga 10 dragons na lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nag-umol ng matinding tunog. Isang destruktibong aura ang kumalat habang sumigaw ang lalaking nakaitim, 10 dragons, durugan ng kalawakan. Isa sa mga itim na dragon ay napunit ng destruktibong aura sa loob ng katawan nito. Bumuo ito ng vortex at sumabog. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang self-destruction ng itim na dragon ay nagdulot sa mga gintong rune sa paligid ng lalaking nakaitim na mataboy pabalik. Pagkatapos, isa pang itim na dragon ang sumabog. Kasabay nito, sumabog din ang iba pang 8 dragons. Ang mga pagsabog ng 10 itim na dragons ay hindi masukat. Ang lahat ng mga gintong rune ay tinaboy at kahit ang Celestial Silang Stamp ay itinulak pabalik. Agad na umatras si Wang Lin. Ibinigay ni Tashan ang pagkontra sa mga maikling espada at dumating kay Wang Lin. Binuka niya ang mga kamay at ginamit ang kanyang katawan na 20 talampakan upang harangin ang puwersa. Naging mapatla ang mukha ng lalaking nakaitim. Ang kanyang katawan ay kumislap at sa wakas ay umalis sa saklaw ng Celestial Silang Stamp. Anong malakas na kayamanang ito? Kahit sa Celestial Realm, sapat na ang kayamanang ito upang maging tanyag. Ang katawan ng lalaking nakaitim ay lumipad palabas ng saklaw ng Celestial Silang Stamp. Kumislap ang kanyang mga mata habang lumilipad siya sa tuktok ng Celestial Silang Stamp. Sa epekto ng mga 10 itim na dragon, umubos si Tashan ng dugo at namutla ang mga mata. Si Wang Lin ay lumabas mula sa likod ni Tashan at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Gumalaw siya ng kasing bilis ng kidlat patungo sa lalaking nakaitim na may hawak na Celestial Sword. Napakabilis niya. Habang sumugod, itinaas niya ang Celestial Sword at binagsak ang 10 beses. Ang kabuuan ng 10 Heavenly Chops ay naging isa at sumugod patungo sa lalaking nakaitim. Ang bilis ng lalaking nakaitim ay hindi nagbago at sumugod siya patungo sa Celestial Silang Stamp. Hindi man lang siya tumingin kay Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal. Ang isang malaking halaga ng Celestial Spiritual Energy ay nagtipon upang bumuo ng isang celestial na kurtina. Ang kayamanang ito ay nasasayang sa iyong mga kamay. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin. Kabanata 818. Kabaong na umiiwas sa langit, bahagi 2. Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin. Nang lumipad siya ang Heavenly Chop, itinaas niya ang Celestial Sword at gumamit ng 10 pang Heavenly Chop na humabol ng malapit sa likod ng unang 10. Narinig ang isang malakas na tunog, at ang Celestial na kurtina ay nayanig at pumutok. Agad-agad, dumating ang pangalawang Heavenly Chop at ang Celestial na kurtina ay nagkabasag. Ibinato ni Wang Lin ang Celestial Sword at sumigaw, tumigil. Napakabilis ng Celestial Sword at tumama ito na parang kidlat. Nagtakang kumunat ang noo ng lalaking nakasuot ng itim na robe habang nasa ibabaw na siya ng Celestial Silang Stamp. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at malapit ng kunin ang Celestial Sword. Ngunit sa sandaling iyon, ang salitang, tumigil, ni Wang Lin ay umalangaw na parang kulog. Ang ulo ng lalaking nakasuot ng itim na robe ay normal, ngunit ang kanyang kamay na yari sa buto ay tumigil. Sa sandaling iyon, dumaan ang Celestial Sword at pinutol ang buong kanang braso niya. Pagkabawas ng kanyang kanang braso mula sa kanyang katawan, ito ay misteryosong naging alikabok ng buto at naglaho sa walang hanggan. Napakaganda ng timing ni Wang Lin. Kung hindi dahil sa sobrang lapit ng Celestial Sword, hindi magiging epektibo ang spell na stop dahil hindi nito kayang pigilan ng lalaki sa loob ng matagal na panahon. Ngunit, iba ang nangyayari ngayon. Nagulat ang lalaki at tinitigan ang kanyang walang kamay na kanang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na galit. Ang galit na ito ay nagpasik ng malakas na killing intent. Pinuprotektahan ko ang lugar na ito ng maraming taon at sa wakas ay nakabalik ang aking skeleton. Maglakas loob ka pang sirain ang aking kanang braso. Parang nagwala ang lalaking nakasuot ng itim na robe. Iniwan niya ang Celestial Silang Stamp at tumakbo patungo kay Wang Lin. Habang lumilipad, ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Itinaas niya ang natitirang kaliwang kamay at ang mga daliri niya ay naging espada na tumatama kay Wang Lin. Narinig ang tunog ng pagputok mula sa madilim na walang hanggan at isang bitik ang lumitaw. Nagpakita ng malamig na tingin si Wang Lin habang itinataas ang kamay sa hangin at sumigaw, tawagin ang hangin. Mabilis na tumaas ang orihinal na enerhiya sa katawan ni Wang Lin, ngunit wala siyang oras para mag-alala tungkol sa pagkaubos ng enerhiya.
Nagpakita ang isang itim na hangin sa kanyang kamay na mabilis na kumalat at naging isang malakas na agos ng itim na hangin. Ang mga alon ng malamig na hangin ay kumalat at ang itim na hangin ay nagtakbuhan patungo sa lalaking nakasuot ng itim na robe. Puno ng pagkabigla ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim na robe. Ang pagkabiglang ito ay mas matindi pa kumpara noong nakita niyang hawak ni Wang Lin ang kayamanang ibinigay ng kanyang guro. Ang spell ng Celestial Emperor, tawagin ng hangin. Ikaw, sino ka ba talaga? Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim na robe. Alam niyang napakabagsik ng tawagin ng hangin. Isang bangungot ito sa kanya noong nakaraan. Malinaw niyang naaalala na siya ay lumabag sa isang batas ng Celestial. Bagamat pinalo siya ng kanyang guro, si Celestial Emperor Bai Fan pa rin ang nagpatupad ng spell. Sinabi ng Emperor na kung makaligtas siya sa spell, siya ay pagpapatawarin. Noong mga panahoy, ang spell na ginamit ni Celestial Emperor Bai Fan ay tawagin ng hangin. Sa ilalim ng tawagin ng hangin, bumagsak ang buong katawan niya. Pati ang mga buto niya ay naglaho. Kung hindi dahil sa intervention ng kanyang guro na si Master Carefree, hindi na niya sana nakaligtas. Matapos nito, ipinadala siya ni Master Carefree upang bantayan ang kabaong na ito. Sa pamamagitan ng isang malaking pormasayon at maraming taon ng pagsasanay, nakaya niyang alisin ang tawagin ng hangin at maibalik ang kanyang skeleton. Ngunit ngayon, muli niyang nakita ang spell na ito at siya'y natakot. Agad siyang umatras, binuksan ng bibig at walang pag-aalinlangan na lumuwa ng isang bagay. Isang asol na core, at sa sandaling lumabas ito, pinatabangan nito ang lahat ng bagay ng asol. Muling sumigaw ang lalaking nakasuot ng itim na robe, ano ang kaugnayan mo kay Celestial Emperor Bai Fan? Ang asol na core sa harap niya ay nagbigay ng banayad na liwanag, kaya't hindi siya nasaktan ng itim na hangin. Puno ng kiling intent ang mga mata ni Wang Lin. Hindi siya nagsalita habang humakbang siya pasulong at yumangal ang itim na hangin. Sa mga sandaling iyon, parang naging isa si Wang Lin sa itim na hangin. Dumating siya sa tabi ng lalaking nakasuot ng itim na robe at ang itim na hangin ay gumalaw kasabay ng galaw ng kamay ni Wang Lin. Napalid ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim na robe at umatras siya muli. Ang asol na liwanag sa paligid niya ay kumupas, ngunit ang mga mata niya ay kumipot. Bumuga siya ng isang sigaw at parehong itinulak ang kanyang mga kamay pasulong. Nagsimulang umiikot ang asol na core, naglalabas ng mga pagsabog ng asol na liwanag. Parang isang vortex ito na humihigop ng papasok na itim na hangin. Hindi malakas ang tawagin ng hangin ng taong ito, pero hindi ko kayang hayaang matamaan ako nito. Kung hindi, ma-activate ang mga natitirang bakas ng batas ng tawagin ng hangin sa katawan ko. Napakasama ng tawagin ng hangin. Kapag pumasok ito sa katawan, halos imposibleng alisin. Kung papayagan niyang pumasok ito ulit, agad nitong papatungan ng mga sugat mula noon. Putang ina, paano niya nalaman ang tawagin ng hangin? Kailangan kong umasa sa kayamanang ibinigay sa akin ng guro. Napakabigat ng mood ng lalaking nakasuot ng itim na robe. Habang ang asol na core ay lumalaban sa itim na hangin, mabilis siyang umatras. Puno ng kiling intent ang mga mata ni Wang Lin habang tinititigan ang lalaking nakasuot ng itim na robe. Inilabas niya ang God-slaying war chariot ng walang pag-aalinlangan. Isang kisap ng 5 kulay na liwanag at ang 5 kulay na paru-paro ay lumitaw. Pagkatapos lumitaw ang paru-paro, kumilos ang mga pakpak nito ng bahagya. Ang 5 kulay na pulbos ay kumalat sa paligid. Ang itsura nito ay napakaganda. Sa oras na lumitaw ang paru-paro, nagforma ng isang seal ang kamay ni Wang Lin at tinuro ang tumatakas na lalaking nakasuot ng itim na robe. Ang paru-paro ay agad na lumipad pasulong at pinaniki ang mga pakpak nito. Sa sandaling iyon, ang katawan ng tumatakas na lalaking nakasuot ng itim na robe ay nayanig at ang mga mata niya ay napuno ng takot. Ang kanyang kaliwang braso na yari sa buto ay pumutok sa gray na alikabok at naging isang gray na paru-paro. Pagkatapos lumitaw ang paru-paro, pinaniki nito ang mga pakpak nito. Ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim na robe ay sobrang mapatla at mabilis siyang umatras. Ang mga buto sa kanyang mga paa ay agad na bumagsak at ang mga mata niya ay napuno ng pagkabigla. Nakita niyang malapit ng pinakawalan ng paru-paro ang pakpak nito, kaya pumutok siya ng kalahating katawan. Gamit ang lakas ng pagsabog, mabilis siyang umatras at dumating sa ibabaw ng kabaong sa gitna ng pormasayon. Nang pumasok ang itaas na bahagi ng katawan niya sa pormasayon, isang malaking dami ng itim na gas ang lumabas mula sa dugo kulay na pormasayon. Ito ay nagdulot upang ang ibaba niyang katawan ay mabilis na muling magpakita sa isang ilusyonaryong estado. Sa sandaling iyon, muling pinaniki ng paru-paro ang mga pakpak nito at bumagsak ang ibaba ng katawan ng lalaking nakasuot ng itim na robe na ngayon ay muling nabuo. Ngunit, sa susunod na sandali, muling damaloy ang itim na gas, na nagbigay daan upang muling maibuo ang ibaba niyang katawan. Nagpatuloy ito. Ang itim na gas mula sa malaking pormasayon ay hindi na pumapasok sa kabaong kundi sa kanyang ibabang bahagi.
Matapos ang matagal na pagsasama, parang naglalaman ng laman at dugo ang ibabang bahagi ng katawan niya. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang mabilis siyang sumugod at itinaas ang kamay gamit ang tawagin ng hangin muli. Bahagya ng kulang ang kanyang orihinal na enerhiya upang gamitin ito ng 2 beses sa magkakasunod, ngunit kahit na siya'y mapatla, puno siya ng killing intent. Malinaw na kung hindi niya pinatay ang taong ito, hindi siya makakalabas. Bumangon ang itim na hangin patungo sa pormasayon. Laking pagbabago sa ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim na robe at magdedodging na sana siya. Sa sandaling iyon, ang paru-paro ay pinaniki lamang ang kaliwang pakpak nito. Agad na gumuho ang ilusyonaryong katawan ng lalaking nakasuot ng itim na robe. Pati ang kanyang itim na robe ay naglaho ng buo. Ang tanging natira ay ang kanyang ulo na nakalutang sa hangin. Ang takot sa kanyang mga mata ay umabot na sa sukdulan. Sirain ang batas. Ito ay isang kayamanan na kayang sirain ang batas. Nawala ng ulirat ang lalaking nakasuot ng itim na robe at hindi nagdalawang isip na umatras. Ngunit, sa sandaling iyon, dumating na ang itim na hangin upang siya'y kainin. Puno ng despeserado ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim na robe. Kung nasa rurok siya ng kanyang pagsasanay, tiwala siyang kaya niyang labanan ito, kahit may kayamanang kayang sirain ng batas ang kalaban. Kung mayroon siyang katawan, tiwala siyang kayang patayin agad si Wang Lin nang hindi pinapayagan itong gamitin ang kayamanang iyon. Kung hindi ako nasaktan ng tawagin ng hangin ni Bai Fan, hindi ko sana kailangang matakot sa hindi kumpletong tawagin ng hangin na ito. Ayokong matapos ito ng ganito. Puno ng galit ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim na robe. Sa sandaling nilamon siya ng itim na hangin, sumabog siya ng malakas na hangin. Ito ay ang kanyang orihinal na enerhiya. Hindi nagdalawang isip na pinakawalan ito at tinamaan ito ng itim na hangin. Ginamit niya ang lakas nito, kaya mabilis na umatras ang kanyang ulo. Nagpakita ng matinding tiwala ang mga mata niya at kinagat ang kanyang mga ngipin. Umatras siya patungo sa kabaong at binanggit, "Master, hindi ko po nilabag ang pangako ko, ngunit kung hindi ko buksan ang kabaong na ito, tiyak na mamamatay ako." Habang nagsasalita, inihampas niya ang kanyang ulo sa kabaong at binuksan ang takip. Sa sandaling binuksan ng kabaong, ang laman ng batang lalaki sa loob ay nagsimulang maglaho. Parang matutamba ito sa sandaling humarap sa labas na mundo. Pagkatapos ng isang saglit, tuluyan itong naglaho at wala nang natirang laman sa kabaong. Long Daozi, nilabag mo ang batas ng Celestial at pinatawan ka ng parusa ni Celestial Emperor. Wala na ring magagawa si Master upang mailigtas ka. Tanging ang iyong ulo ang maaari kong iligtas at tatatakan ang iyong orihinal na kaluluwa upang bantayan ang kabaong na ito. Nais ni Master na mangyari ang isang malaking sakuna sa Celestial Realm, kaya't ang pag-alis mo dito ay maaaring magdulot ng biyaya. Ang kabaong na ito ay isang kayamanan mula sa sinaunang Celestial Realm. Nakuha ito ng iyong guro matapos pagdaanan ng maraming panganib. Tinatawag itong Heaven-Avoiding Coffin. Alam mo ba na bago pa maging Celestial ang iyong guro, ako ay may anak. Napakabigat ang utang na loob ng iyong guro sa kanya at tanging isang piraso ng kaluluwa lamang ang nakuha niya. Nang ako'y maging Celestial, ipinagpalit ko ang lahat ng aking pagkakataon sa pagsasanay upang mahanap ang Heaven-Avoiding Coffin na ito. Inilagay ko ang kaluluwa ng aking anak upang isang araw ay ma-reform niya ang katawan at magising. Kapag siya'y nagising, makikilala mo siya bilang iyong guro at hindi mo siya ipagkakanulo. Kasabay nito, maaari mong gamitin ang kabaong na ito upang muling ma-reform ang iyong katawan at ibalik ang iyong pagsasanay. Ang boses ng kanyang guro mula noon ay umalingongo sa loob ng ulo ng lalaking nakasuot ng itim na robe nang pumasok siya sa kabaong. Master, huwag po ninyo akong sisisihin. Kabanata 819. Kabaong na umiiwas sa langit, bahagi 3. Nagpakita ng mapagpasyang tingin ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa sandaling nahulog ang kanyang ulo sa kabaong, automatikong lumipad ang takip at isinara ang kabaong. Pagkatapos ang kabaong ay lumiwanag ng maliwanag at lumipad palabas mula sa pormasayon. Narinig ni Wang Lin ang kakaibang tunog sa paligid. Ang kanyang mga mata ay kumislap, ang tanawing nasa harap niya ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Nakita niyang unti-unting naglaho ang katawan ng kabataan sa loob ng kabaong. Pagkatapos, nakita niya na nang pumasok ang ulo ng lalaki na nakasuot ng itim na balabal sa kabaong, mabilis na nagsimulang magtipon ang kanyang katawan. Ano ito? Mabilis na pinaigting ni Wang Lin ang kanyang mga mata at hindi nagdalawang isip na gumawa ng isang seal gamit ang kanyang kamay. Lumipad ang paru-paro sa ilalim ni Wang Lin at binuhat siya. Inabot ng kanyang kaliwang kamay ang Celestial Sealam Stamp at agad na lumipad patungo sa kabaong. Ang katawan ni Tashan ay kumislap at naglaho sa anino ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang hinahabol ang kabaong. Ano bang uri ng yaman ito na nagpapahintulot sa katawan ng isang tao na magbalik? Sa loob ng kristal na kabaong, mabilis na nagsimulang magtipon ang katawan ni Long Daozi. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng laman ay isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng napakaraming taon.
Ang kanyang mga mata ay naging malamig at ngumiti siya habang bumubulong, Master, ako, si Long Daozi, ay walang katawan sa mga hindi mabilang na taon ng pagbabantay sa anak mo. Ang totoo pala, kailangan ko lang magpahinga saglit dito upang maibalik ang aking katawan. Kung ganun, bakit ako pinaghirapan ng ganito? Baka nag-alala ka na baka hindi ko na magampanan ang pagbabantay pagkatapos kong maibalik ang katawan ko. Noon, pakiramdam ko'y may utang ako sa iyo, ngunit ngayon alam ko na. Ako, si Long Daozi, ay laging nagpapasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ako, at dahil sa ating relasyon bilang guro at estudyante, mas pinili ko pang magtiis ng sakit sa loob ng mga taon kaysa mag-isip ng masama ukol sa kabaong. Pero ngayon, naiisip ko na kung gaano kabaliw ang mga iniisip ko. Sa loob ng kabaong, walang awang kumunot ang kamao ni Long Daozi at may mga tunog na parang nagsasalpukan ang mga buto mula sa kanyang katawan. Isang napakaginhawang pakiramdam ito at malinaw niyang naramdaman ang mabilis na pag-recover ng kanyang pagninilay. Mula sa pagiging corporeal yang at Nirvana Scryer, na nasa rank isang Sky Celestial, mabilis siyang umabot sa unang yugto ng Nirvana Scryer, na rank 3 Sky Celestial. Master Carefree, niloko mo ako ng husto. Puno ng galit ang mga mata ni Long Daozi habang sumabog ang kanyang pagninilay. Tumaas ito sa rank 6 na Sky Celestial at hindi ito huminto. Habang hinahabol ni Wang Lin, medyo nagbago ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya na ang mga alon ng celestial na espiritual na enerhiya mula sa loob ng kabaong ay lumalakas. Ano bang uri ng yaman ito? Huminga ng malalim si Wang Lin at puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Habang ngumiti si Long Daozi, umagos ang celestial origin energy at mabilis siyang umabot sa rank 9 na Sky Celestial. Iyon ang kanyang pinakamataas na pagninilay sa celestial realm. Hindi huminto. Nang umabot ang kanyang pagninilay sa rank 9 na Sky Celestial, sumabog ang kanyang pagninilay na lampas pa sa barrier ng Sky Celestial at nagbago ng hindi maipaliwanag. Ang mga mata ni Long Daozi ay kumislap ng sobrang liwanag na parabang papasukin nito ang kabaong. Ang kanyang pagninilay ay sumabog sa Sky Celestial at umabot sa Celestial King. Rank 3 Celestial King. Master Carefree, ikaw ay rank 9 na Celestial King lamang. Ngayon ako, si Long Daozi, ay isa ring Celestial King. Kapag pinatay ko ang batang ito at kinuha ang kanyang yaman, hanggat hindi ako pupunta sa Celestial Realm, hindi mo na ako matatagpuan sa malawak na mundong ito. Tumawa si Long Daozi habang itinutulak ang kanyang kamay sa takip ng kabaong. Ang takip ay lumipad at lumabas si Long Daozi. Agad na huminto si Wang Lin, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumitid habang tinitingnan ang hinaharap. Nakita niyang tumawa si Long Daozi habang sumabog ang isang malakas na aura mula sa kanya. Bagaman hindi ito kasing lakas ng kay Blood Ancestor, ito pa rin ay napakabigat. Parang may isang malakas na celestial na bagyong umuugong sa paligid at ang taong yun ang nasa gitna. Bata, mamatay ka. Habang tumatawa ng baliw si Long Daozi, isang hakbang ang ginawa niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang matinding pagbabago ang nangyari. Ang kanyang paa ay tahimik na naglaho nang iangat niya ito. Pagkatapos, ang kanyang mga binti at mga braso ay nagputok. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng kung paano naglaho ang kabataang iyon nang binuksan ng kabaong. Paano nangyari ito? Imposible. Nagtigil si Long Daozi sa lugar at tinignan ang kanyang katawan, ngunit hindi niya makita ito, dahil lahat ng bahagi ng katawan niya ay naglaho. Pati ang kanyang ulo ay naging malabo, parang maghihiwalay ito sa mga piraso at maglalaho sa kawalan. Puno ng takot ang mga mata ni Long Daozi. Parang nawalan siya ng ulirat at sumigaw siya ng hysterical, bakit ganito, Master, bakit ganito? Sumigaw si Long Daozi sa langit, Master, pinrotektahan ko ang anak mo ng mga hindi mabilang na taon. Bakit mo ako papatayin? Sinabi mo na kapag may natitirang bahagi ng kaluluwa, matutulungan ng kabaong na magbalik loob. Ginamit ko ito para maibalik ang aking katawan, kaya bakit nag-collapse? Bakit? Master Carefree, kung hindi dahil sa pagtulong ko sa iyo na maghanap ng mga pahiwatig para sa heaven-avoiding coffin, paano ko nasira ang celestial law? Ngunit tinrato mo ako ng ganito. Natatakot akong kung nakinig ako sa iyo at pumasok sa kabaong pagkatapos magising ang anak mo, ang resulta ay pareho lang. Nais mong patayin ako. Ang ulo ni Long Daozi ay unti-unting naglaho. Ang kanyang origin soul ay nag-collapse at naging bahagi ng kawalan. Tulad ng alikabok na bumabalik sa alikabok at lupa na bumabalik sa lupa. Ngunit may matinding puot na nanatili sa kawalan. Ang puot na ito ay namutawi sa loob ni Long Daozi sa mga hindi mabilang na taon, mula nang gumuho ang Celestial Realm at ngayon lamang sumabog. Napakalakas ng puot na ito. Kung hindi ito maaalis, magpapatuloy ito magpakailanman. Maaaring pagkatapos ng mga hindi mabilang na taon, isang bagong buhay ang maaaring ipanganak mula sa puot na ito. Namasdan ito ni Wang Lin. Pagkatapos magmuni ng sandali, itinutok niya ang kanyang daliri sa langit at nagsalita, Thou forms Underworld River. Lumabas ang isang ilog ng ilalim ng mundo.
Parang nakatagpo ang puot ng isang daanan at pumasok sa ilog ng ilalim ng mundo. Ang puot ay nagsanib sa puot sa ilalim ng ilog at patuloy na lumakas. Pagkatapos ng isang oras ng pagsindi ng insenso, naabsorb ang lahat ng puot. Nang lumingon si Wang Lin, nawala ang ilog ng ilalim ng mundo. Kinuha ni Wang Lin ang kabaong. Ang kanyang mga mata ay seryoso at maingat niyang tinitingnan ang kabaong at nagsimulang mag-isip. Ang bagay na ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng kaluluwa at pagbabalik ng laman, ngunit hindi maaaring lumabas. Kapag lumabas ang isang tao, maglalaho sila sa kawalan, kung hindi iyon ang kaso, tiyak na maling paggamit ang ginawa sa kabaong. Pumihil si Wang Lin at inisip sandali bago ilagay ang kabaong at maglakad palayo. Nang makita niya ang kabaong, naisip niya si Limuan. Planet Dong Lin. Sa kasalukuyang kalagayan ng aking pagninilay, dapat ay maaari ko nang tignan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Bukod sa pag-iwas sa All-Seer, dumating siya sa All-Heaven Star System upang hanapin ang pamilya Ziyang sa Planet Dong Lin upang maghanap ng paraan upang buhayin si Limuan. Hindi malilimutan ni Wang Lin ang pagkabigla at impulse ibong nararamdaman niya ng pag-usapan ng babae ang tungkol sa paggising kay Limuan sa Tide Abyss. Sa sandaling iyon, ang impulsong lumabas mula sa kanyang katawan ay kayang magwasak ng langit at lupa. Parang libu-libong kidlat ang tumama sa kanyang katawan. Hindi alintana kung totoo o hindi, kailangan niyang magpunta sa tahanan ng pamilya Ziyang sa Planet Dong Lin. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kadelikado, pipiliin ni Wang Lin na harapin ang lahat. May mga bagay sa buhay na kahit gaano kadelikado o kahirap, kailangan mong gawin. Sa kanlurang bahagi ng All-Heaven Star System, malalim sa loob ng Strange Domain. Walang sino man ang nakarating dito sa loob ng napakahabang panahon. Parang ang lugar na ito ay isang ipinagbabawal na zona. Puno ito ng kulay abong fog na halos hindi mo na makita ang lampas 100 talampakan. Ang fog ay tila dahan-daang dumadaloy na parang magtatagal ito magpakailanman. Ang paligid ay sobrang tahimik na walang anumang tunog. Sa kailaliman ng Strange Domain, ito ay ganap na tinakpan ng walang katapusang fog. Sa araw na ito, may bahagyang alon sa loob ng fog. Una ay mahina, ngunit agad itong naging malakas. Ang fog ay gumalaw na parang may malaking halimaw na gumagalaw sa loob. Kung titingnan mula sa itaas, malinaw na makikita ang fog sa loob ng daan-daang libong kilometro na mabilis na umiikot at gumagalaw sa lahat ng direksyon. Habang ang fog ay nagkakalat, makikita ang isang halimaw na parang balyena na gumagalaw sa loob ng fog. Napakalaki nito, hindi bababa sa ilang libong kilometro ang haba. Tuwing gumagalaw ang katawan nito, ang lahat ng kulay abong fog sa paligid nito ay gumagalaw rin. Wala itong mga mata sa ulo, tanging isang malaking bibig na bukas. Sa sandaling binuksan ng bibig nito, nagbugay ito ng malaking halaga ng kulay abong fog. Sa sandaling binuksan ng bibig nito, isang formation ang kumislap. Isang tao ang lumabas mula sa formation, at may mga sumunod pang tao sa likod niya. Ang unang tao ay nakasuot ng berdeng kasuotan. Bagamat mukhang kabataan, may taglay itong matinding, sinaunang aura. Parang may 1,000 taong gulang na tao na nakatira sa katawan ng isang batang lalaki. Nagpakita sa mga mata ni Wang Lin ang isang pagkalito. Sa sandaling siya ay lumitaw, siya ay agad na itinulak pasulong ng fog. Sa likod niya, ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay lumabas na may takot sa bagong mundong ito. Sila ay sumunod kay Wang Lin. Itinutulak si Wang Lin ng fog. Nang siya ay lumabas, humarap siya at nakita ang napakalaking nilalang. Talagang ang Nether Beast mula sa alaala ng sinaunang Diyos na si Tusi. Ang nilalang na ito ay nandyan na mula pa sa panahon ng mga sinaunang Diyos at ang pinagmulan nito ay hindi tiyak. Walang kakayahan ng nilalang na ito sa pakikipaglaban at sobrang duwag. Ngunit may isang bagay na misteryoso sa katawan nito. Parang may ibang mundo ito sa loob. Ang mundong nasa loob nito ay mas malaki pa kaysa sa katawan nito. Hindi ko inasahan na may matitira pa mula sa mga alaala ni Tusi. Pagtanaw ni Wang Lin sa Nether Beast at nagbuntong hininga. Napansin din ng nilalang na ito si Wang Lin at ang kanyang mga kasama. Dahan-dahan itong isinara ang bibig bago mag-umpisang umatras at maglaho. Maliban sa gumagalaw na mist, hindi na matatanaw ang anyo nito. Si Wang Lin ay nawala ng higit sa kalahating taon at muling lumitaw sa All-Heaven Star System. Sa puntong ito, 2 kaganapan na nagpakilabot sa lahat ng mga nag-aaral ng kasanayan ang naganap. Isa sa mga ito ay may sibat na itinutok diretso kay Wang Lin. Kabanata 820. Dalawang malalaking kaganapan. Naglabas ang Thunder Celestial Temple ng isang All-Heaven Decree upang tawagin ang lahat ng mga pamilya ng pagsasanay na magtipon sa Thunder Celestial Temple upang pumasok sa Alliance Star System. Ang balitang ito ay parang isang bagyong dumaan sa All-Heaven Star System at nagdulot ng maraming alon. Sa mga hindi mabilang na taon mula nang bumagsak ang 4 na Celestial Realms at harangin ang mga daanan na nag-uugnay sa 4 na sistema, wala ng komunikasyon ng 4 na malaking star system.
Maliban sa paggamit ng mga napakabihirang yaman na kayang magbukas ng daanan para sa isa o dalawang cultivator, wala pang nangyaring kasing laki ng operasyon tulad ngayon. Sa mga mata ng mga cultivator ng All Heaven Star System, ang Alliance Star System ay isang liblib na lugar. Gayunpaman, may mga iba't ibang bulong-bulungan mula sa mga cultivator na nakapunta at nakabalik mula roon. Sabi-sabi, ang Alliance Star System ay walang mga pamilya ng pagsasanay. Sa halip, ito ay binubuo ng mga sektang pangpagtuturo. Sabi-sabi, ang Alliance Star System ay may mga rank 1 hanggang 9 na mga bansang may pagsasanay. Malaki ang pagkakaiba nito mula sa All Heaven Star System. Sabi-sabi, ang Alliance Star System ay may maraming mga mahikal na yaman at walang katapusang mga pil. Ang bawat sekta ay parang isang kahon ng mga yaman at ang bawat planetang may pagsasanay ay parang isang kayamanang imbakan. Sabi-sabi, sa Alliance Star System, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay ang Cultivation Alliance. Sabi-sabi, sa Alliance Star System, ang mga cultivator ay labis na uhaw sa dugo. Sanay silang makipaglaban at parang mga demonyo. Ang lahat ng mga sabi-sabi ay nagdulot ng iba't ibang imahe ng Alliance Star System sa mga cultivator sa All Heaven Star System. Ang ilan sa mga pamilya ng pagsasanay ay labis na interesado at puno ng pagnanasa upang makipaglaban. Gayunpaman, may ilang pamilya ng pagsasanay na hindi sumasang-ayon at patuloy na nag-aalangan. Ngunit sa tulong ng Thunder Celestial Temple, ang pagsalakay sa Alliance Star System ay tila isang katiyakan na. Mas mahalaga pa, ang hindi pa naganap na hakbang ng Thunder Celestial Temple ay nakakuha ng suporta mula sa dalawang makapangyarihang pamilya na mula pa sa sinaunang panahon ng Cultivation World. Ang dalawang pamilyang ito ang pinakamalakas na puwersa maliban sa isang pamilya mula sa mga unang panahon. Ang parehong pamilya ay may kapangyarihang hindi gaanong mahina kaysa sa Thunder Celestial Temple. Isa sa mga pamilyang ito ay ang Xiang family mula sa planetang Donglin. Hindi ang Thunder Celestial Temple ang naghahanap sa kanila kundi ang Xiang family ang pumunta sa kanila. Ang Xiang family ay matibay na sumusuporta dito at hinayla pa ang isa pang pamilya upang sumali sa bagay na ito. Sa ilalim ng presyon ng tatlong malalakas na puwersa, paano maglalakas loob ang iba pang mga pamilya ng pagsasanay na hindi makinig? Dahil dito, isang malakas na bagyo ng paghahanda ang nag-umpisa sa All Heaven Star System. Ang bawat pamilya ay naghahanda para sa sandali ng pagbukas ng daanan. Para sa labang ito, ang tatlong pangunahing puwersa ay nagbigay ng talumpati. Kung may makakamtang tagumpay, ang planetang kanilang nasakop ay agad na ipagkakaloob sa kanila. Ang pangako na ito ay nakahikayat sa mga pamilya ng All Heaven Star System. Pagkatapos ng lahat, walang gustong magbahagi ng planetang may pagsasanay, ngunit lahat ng mga planetang may espiritual na enerhiya ay kinuha na. Kung nais nilang magkaroon ng sarili nilang planetang may pagsasanay, kinakailangan nilang kunin ito mula sa Alliance Star System. Bukod pa rito, upang ihanda ang lahat ng pamilya ng pagsasanay, naglabas ang Thunder Celestial Temple ng iba't ibang pil at mahikal na armas. Naglabas pa sila ng mga celestial spells at lumikha ng isang malaking eksena. Ang Thunder Celestial Temple at ang dalawang pamilya ay magbibigay ng mga celestial titles. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong malaking pagbibigay mula nang bumagsak ang Thunder Celestial Realm. Magkakaroon ng 36 na Heavenly Dippers at 72 Earth Fiends na kabuo ang 108 tao. Ang lahat ng may celestial title ay magkakaroon ng estado na higit pa sa mga mensahero ng Thunder Celestial Temple at kikilalanin ng lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System. Magiging pinuno pa sila sa laban kontra sa Alliance Star System. Kung iyon lang, hindi ito magiging malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nagnanais ng reputasyon. Ngunit malinaw na naisip ito ng Thunder Celestial Temple, kaya nagdagdag pa sila ng isa pang bagay upang dagdagan ng pusta. Inanunsyo ng Thunder Celestial Temple na lahat ng mga bibigyan ng celestial title ay personal na tuturuan ng isang celestial spell ni Celestial Lord Xing Shui. Ito ay isang balita na halos nagdulot ng pagbagsak ng bagyo. Isang celestial lord. Isang celestial lord. May isang celestial lord pa na buhay. Ang buong All Heaven Star System ay umabot sa isang punto ng pagkabaliw. Lahat ng mga pamilya ng pagsasanay na dating hindi interesado ay nagbago ng isip. Pina-activate nila ang kanilang mga elite upang makakuha ng isang pwesto. Kasabay nito, inanunsyo ng Thunder Celestial Temple na sinabi ng dalawang pamilya ng pagsasanay na ang 36 na Heavenly Dippers ay maaaring mag-request. Sisikapin ng Thunder Celestial Temple at ng dalawang pamilya na tuparin ang kanilang mga hiling. Ang pag-usbong ng pagpapalaganap ng mga celestial title ay umabot sa isang rurok sa All Heaven Star System, at ito ay nagbigay daan sa Thunder Celestial Temple upang tipunin ang lahat ng kapangyarihan sa All Heaven System. Ngunit pagkatapos, ang pinakamisteryosong pamilya ng pagsasanay mula sa mga unang panahon ay nagpadala ng isang mensahe na nagpasik sa buong All Heaven Star System at nagbigay ng matinding determinasyon sa mga cultivator.
Ang pagbibigay ng mga celestial title ay halos may kukumpara sa pagbibigay ng celestial title mula sa celestial realm. May isang linya lamang sa mensaheng ito. Ang 108 na tao na bibigyan ng celestial title ay maaaring pumasok sa celestial pool upang baguhin ang kanilang pinagmulan patungong celestial origin at maging isang tunay na celestial. Ang pagkakaiba ng mga celestial at mga kasalukuyang cultivator ay hindi lang sila may pinagmulan na enerhiya. Sa halip, mayroon silang enerhiya na pinagsama-samang celestial spiritual energy at origin energy, celestial origin energy. Walang gaanong limitasyon ng mga celestial spells kapag ginamitan ng origin energy. Ngunit kapag ginamitan ng celestial origin energy, ang tunay na kapangyarihan nito ay maipapakita. Maging ang mga celestial treasures ay ganito. Ang bagyong ito ay nagpasig, ang apoy ng digmaan ay sumek, at ang lahat ay naghihintay sa pagbukas ng daanan. Habang ang bagyong paghahanda at apoy ng digmaan ay kumalat sa All Heaven Star System, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa buong system. Ang pamilya Yao, isang pamilya na nasa ibaba lamang ng dalawang sinaunang pamilya ng pagsasanay, ay nagpadala ng isang Heaven Order. Kapag lumitaw ang Heaven Order, kalupitan ang naghihintay. Ang pamilya Yao ay ang pinakamalakas na pamilya sa apat na pamilya na may pamana mula sa Celestial Realm. Maaaring itulad sila sa dalawang pamilya ng pagsasanay mula sa sinaunang panahon at tinatanggihan pa nila ang Thunder Celestial Temple. Sa mga hindi mabilang na taon matapos bumagsak ang Celestial Realm, ang pamilya Yao ay nagpadala ng Heaven Order ng 3 beses. Bawat pagkakataon ay nagdulot ng maraming pagdanak ng dugo at hindi titigil hanggang sa mamatay ang target. Ngayon, habang ang bagyo ay nagsimula sa All Heaven Star System, ang ika-4 na Heaven Order ng pamilya Yao ay ipinadala. Ngayon, isa lamang ang pangalan sa order. Shumo. Ang pangalang ito ay hindi lamang hindi kilala, ito ay isang labis na sikat na pangalan. Sa lahat ng mga balita tungkol sa mga celestial title, si Shumo ang isa sa pinaniniwalaang makakakuha ng title. Ang mga tao na nailigtas ni Shumo at ang kanilang mga pamilya ay lahat mga tagapagtaguyod ng kanyang pangalan. Lalo na ang mga nailigtas niya ay laging ipinapakita ang kanilang respeto at pasasalamat kay Shumo kapag pinag-uusapan siya. Ang kasikatan ni Shumo ay patuloy na pumutok, at naging isa siya sa mga kaunti na sikat sa lahat ng 4 na domain ng All Heaven Star System. At sa sandaling ito, ang Heaven Order ng pamilya Yao ay may isang pangalan lamang. Malinaw na ang pamilya Yao ay nais patayin si Shumo. Hindi alintana kung gaano kalakas si Shumo, kakaunti ang naniniwala na siya ay makakaligtas sa pag-atake ng pamilya Yao. Kapag ipinadala ang Heaven Order, tiyak na mamamatay siya. Ilang piling tao lamang, tulad nina Shin Gonghu at Zhon Kunglai, ang umisi. Sa kanilang mga mata, ang pamilya Yao ay wala sa kalagayan upang labanan ang kanilang Panginoon. Ang pamilya Yao ay nagpadala ng maraming miyembro ng pamilya at maraming kaugnay na pamilya upang maglatag ng isang lambat sa buong All Heaven Star System upang tiyakin na matutuntun nila si Shumo. Habang ang mga paghahanda para sa mga celestial title ay nagpapatuloy, ang paghahanap ng pamilya Yao kay Shumo ay umabot sa isang hindi pa nararanasang hurok. Ang paglitaw ng Heaven Order ng pamilya Yao at ang malawakang paghahanap ay nagdulot ng pangalan ni Shumo upang umabot sa isang mas mataas na prestihiyo. Ngunit karamihan ng mga cultivator ay naniniwala na ang pangalan na ito ay magiging panandalian lamang dahil malapit na ang pagtatapos ng kanyang buhay. Pati ang mga taong nailigtas ni Wang Lin ay tumahimik. Hindi dahil ayaw nilang tumulong, kundi dahil lahat sila ay may kani-kanyang pamilya at hindi nila kayang labanan ang pamilya Yao. Gayunpaman, habang ang pamilya Yao ay naghahanap, si Shumo ay nawala. Walang makakita sa kanya, parang siya ay nawala na mula sa All Heaven Star System. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay lumilipad sa Strange Domain. Wala siyang makitang anuman maliban sa Grey Fog, ngunit hindi ito nakaharang sa kanya. Sa likod niya, ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay tahimik na naglalakbay. Ang mga buwan ng paglipad sa fog ay nagdulot ng mga pagbabago sa kanilang mentalidad. Ang pagkalito mula sa simula ay nawala na at pinalitan ng determinasyon at balak na pumatay. Sa mga ilang buwan nilang pagsunod kay Wang Lin sa loob ng fog, nakakita at nakipaglaban sila sa maraming mabagsik na halimaw. Bagamat bumaba ang kanilang bilang, unti-unting tumibay ang kanilang aura ng pagpatay. Sa puntong ito, ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay parang mga Diyos ng pagpatay na malapit na sumusunod kay Wang Lin. Kasama sa kanilang hanay ang mga kababaihan at mga bata, ngunit nawala na ang mga mahihinang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung kaya nilang sumugod, mabubuhay sila. Kung hindi, sila'y malalamon ng mga halimaw dito. Dahil sa mga madugong laban na ito, mabilis na lumago ang Celestial Immortal Clan. May mga anino ni Wang Lin sa kanilang mga katawan. Sa katunayan, para sa mga simpleng tao, si Wang Lin lamang ang tanging halimbawa na maaari nilang tularan. Matapos ang mga buwan ng pagsasama sa kanila, kailangang aminin ni Wang Lin na ang Chosen Immortal Clan ay may natural na talento at katalinuhan.
Maganda ang kanilang mga ugat sa pagpapalago, at nakakatakot ang kanilang kakayahan sa panggagaya. Sa loob lamang ng ilang buwan ng pakikisalamuha sa loob ng fog, natutunan ng mga tao ang determinasyon ni Wang Lin, ang kanyang kalmado, at pati na rin ang kanyang intensyon ng pagpatay. Madalas, kapag kumilos sila, naging tiyak at walang awa. Gumamit sila ng iba't ibang mga tattoo spell sa fog upang labanan ang mga halimaw. Ang nagdulot ng pagpapakunot ng noo ni Wang Lin ay ang katotohanang magaling ang mga taong ito sa mga group attack. Ang kanilang mga attack ay halos hindi matukoy at kayang magdoble ng kanilang lakas. Kung hindi lang nila kailangang pangalagaan ang kanilang mga kababaihan at mga bata, mas magiging mabagsik pa sila. Tahimik na nagmuni si Wang Lin habang binalot niya ang mga kababaihan at mga bata ng Chosen Immortal Clan sa kanyang spell upang makagalaw sila ng mas mabilis. Isang araw, naglaho ang fog sa kanilang harapan at sumugod si Wang Lin. Isa-isang sumugod ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Ang tumambad sa kanila ay isang maliwanag at makulay na kalangitan. Western domain ng All Heaven System. Nang tumingin siya sa mga bituin, pumasok si Wang Lin sa isang malalim na pagmumuni. Matapos ang mga nangyari sa Thunder Celestial Realm, siya ay inilipat sa Nether Beast. Nang makita muli ang mga bituin pagkatapos ng lahat ng iyon, parang panaginip na lamang ang lahat ng nangyari. All Heaven Star System, bumalik ako. Ang unang gawain ko ay hanapin kung aling domain ito. Kailangan kong maghanap ng isang cultivation planet. Bulong ni Wang Lin habang inilabas niya ang isang jade. Ito ay ang mapa na ibinigay sa kanya ni Xin Gonghu. Matapos itong pagmasdan ng ilang sandali, ibinalik niya ito sa kanyang bag. Tumingin si Wang Lin sa mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Nandito tayo sa All Heaven Star System, sa ilalim ng Thunder Celestial Domain. Dahil nakarating na kayo rito, malaya na kayo. Tahimik na nag-isip ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ng ilang sandali bago tumingin kay Wang Lin at nagsabing, Benefactor, hindi kami pamilyar sa lugar na ito. Mayroon po ba kayong cultivation planet na maaaring pansamantalang magbigay silong sa amin? Kapag kami ay pamilyar na sa All Heaven Star System, tiyak na aalis kami. Nag-isip saglit si Wang Lin at tumango. Malaki ang planet Qingling at maaari itong magsilbing tirahan para sa mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Kumarap siyang muli, kumilos ng mabilis, at sumugod na parang isang meteor. Sumunod sa kanya ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Isang daang-daang sinag ng liwanag ang lumipad patungo sa planet Qingling. Sa kanilang paglipad, pinapalawak ni Wang Lin ang kanyang divine sense upang maghanap ng mga cultivation planet. Bukas na bukas ang lugar na ito, kaya't mahirap maghanap ng cultivation planet. Pagkalipas ng 10 araw, lumiwanag ang mata ni Wang Lin at tinutok ang kanyang pansin sa isang dilaw na planeta sa malayo. Hindi gaanong malakas ang mga spiritual energy fluctuations ngunit hindi rin naman mahina. Habang lumilipad sila, ang mga pagbabago sa kanilang paglipad ay malakas na kumalat kaya't na-detect sila ng mga cultivators mula sa dilaw na planetang iyon. Paglapit ni Wang Lin, 3 sinag ng liwanag ang lumabas mula sa dilaw na planeta, at ipinakita ang 3 tao. Sa 3 ito, ang isa ay isang middle-aged man at ang dalawa ay mga matandang lalaki. Malakas ang mga fluctuations ng origin energy mula sa 3 ito. Malinaw na nasa illusory stage sila. Paglabas ng 3 ito, seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Tumitig ang middle-aged man kay Wang Lin at mahinahong nagsabi, Fellow cultivator, nagmadali ka yata, nais kong malaman kung ano ang iyong pangangailangan. Ang mga mata ng dalawa pang matandang lalaki ay dumaan sa Chosen Immortal Clan sa likod ni Wang Lin. Habang mas binabaybay nila ang mga ito, lalo silang nagulat. Ang mga tao sa likod ay walang spiritual energy fluctuations. Sa halip, may taglay silang misteryosong puwersa na hindi pa nila nakikita. Dagdag pa rito, malinaw nilang naramdaman ang killing intent mula sa mga tao. Malakas ang killing intent na ito at halatang matagal nang naipon mula sa mga pagpatay. Higit pa rito, ipinakita ng kanilang mga ekspresyon ng isang napakalamig na aura. Hindi nagbago ang kanilang mga ekspresyon kahit nakaharap sa 2 matandang lalaki, at may kasamang bahagyang killing intent. Ngunit nakaramdam ng kakaibang bagay ang 2 matandang lalaki nang makita nilang may mga kababaihan at mga bata sa kanila. Mahirap nilang matukoy ang pinagmulan ng mga tao na ito. At sa mga sandaling iyon, natapos magsalita ang middle-aged man at maingat na tinitigan si Wang Lin. Parang tinamaan siya ng kidlat at naisip na ang itsura ni Wang Lin ay kamukha ng Heaven Order na ipinadala ng Yao family.